Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1081-87. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Agad na nabasag ang tuktok ng kuweba. Boom! Isang mabigat at napakalaking figure ang bumaba sa harap ng grupo ng mga tao. Sa pinakagitna ng figure ay isang bola ng kumikinang na banal na liwanag, at ito ay nagliliwanag ng nakakatakot na aura na nagpabilis ng tibok ng puso ng isang tao. Ang alikabok ay tuluyang naayos, at isang malakristal na halimaw ang lumitaw bago ang Demigod Destruction, Sacred King Black Poison, at Sacred King Purple Poison. Ang kristal na halimaw na ito ay may magagandang tampok sa mukha, at hindi mabilang na mga puting linya ang dome alloy sa katawan nito na parang mga ugat. Sa pinakagitna ng mga linyang ito ay may ginto at puting banal na liwanag. Pumasok ka sa katawan ni Master para subukang nakawin ang kapangyarihan ni Master. Ang higanting kristal na naglalaman ng bola ng banal na liwanag ay nagsalita sa malamig na tono na parang isang hari na nakatingin sa mga nasasakupan nito habang nakatingin sa mga hindi tao sa harapan nito. Ang Sacred King Black Poison, Sacred King Purple Poison, at ang iba pang Sacred Lord sa grupo ni Demigod Destruction ay nagsimulang manginig at pawisan ng malamig nang humarap sa napakalaking pressure ng kristal na higanti. Dahil sa likas na pagsupil, hindi sila makapag-isip tungkol sa paglaban. Ang banal na kapangyarihan ay naging Yao Spirit. May kapangyarihan kaya ito ng isang tunay na Diyos. Natigilan si Sacred King Black Poison. Sa simula, ang grupo ni Francis at ang kanilang grupo ay nagsama-sama at naisip ang nakawin ang bolang ito ng banal na kapangyarihan, ngunit ang banal na kapangyarihang ito ay talagang may sariling kamalayan, ito ay isang Yao Spirit. Matagal nang namatay ang iyong Panginoon. Kung sino man ang makamit ang naiwan niya ay mananatili ito. Ipinikit ni Demigod Destruction ang kanyang mga mata habang sinisiyasat ang kristal na higanti sa kanyang harapan. Ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng higanting kristal na ito ay ang puting banal na kapangyarihan, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang higanting kristal ay maaaring magpakawala ng tunay na kapangyarihan nito. Kung magagawa nito, nangangahulugan iyon na ang paglilinang nito ay umabot na sa Heavenly Divine Realm, at ito ay naitaboy ng mundong ito at ipinatawag ng Ancient Desolate Realm of Gods. Sa makatuwid, ang Demigod Destruction ay nakatitiyak na ang Yao Spirit sa kanyang harapan ay hindi nakakatakot gaya ng iniisip nila. Tumingin ang Sacred King Black Poison kay Demigod Destruction, at nanginginig ang kanyang puso. Ang Demonic Sky Palace ay orihinal na isang normal na 3-star power lamang, ngunit ang Sacred King Destruction ay nagawang maging isang demigod hindi pa nagtagal, at ang Demonic Sky Palace ay naging isang peak 3-star force. Bagamat kamakailan lamang ay naging demigod si Demigod Destruction, mayroon siyang Eyes of Destruction. Nangangahulugan ito na kahit ilang demigod sa Dark Moon Lord Dynasty na nabuhay ng ilang dosenang milenyo ay hindi niya kapareha. Sa makatuwid, ang Demigod Destruction ay malamang na humantong sa Demonic Sky Palace na maging isa pang 4-star power sa Dark Moon Lord Dynasty. Nais mong makuha ang kapangyarihan ni Master sa pamamagitan lamang ng iyong lakas. Ang higanting kristal ng Divine Power ay hindi napigil ang tumawa. Weng! Ang bola ng banal na liwanag sa puso ng kristal na higanting Divine Power ay kumislap at naglabas ng isang banal na aura. Nagsimula ring lumiwanag ng mas maliwanag ang mga puting linya sa paligid ng katawan ng kristal na higanting Divine Power. Ang mga naiwan lang ang makakakuha ng bahagi. Ang mga mata ng Demigod Destruction ay kasing liwanag ng araw habang sila ay nagpapalabas ng mga batas ng pagkasira na maaaring sirain ang langit at lupa. Hindi mapipilit ng Demigod Destruction ang iba pang mga Sacred Lord na manatili, ngunit kung matutulungan siya, mababawasan nito ang matinding pressure. Senior Destruction, tutulungan ka namin. Nagpa siya ang Sacred Kings Black Poison at Purple Poison na manatili, habang ang dalawang early stage na Sacred Lord sa grupo ng Demigod Destruction ay nagpa siya na umalis. Ang mga Sacred Lord sa unang yugto ay hindi nang ahas na lumahok sa isang labanan na umabot na sa antas ng mga Diyos. Giant God Seal. Ang higanting kristal ng Divine Power ay humakbang pasulong at sumuntok, na bumubuo ng isang gintong selyo na durog patungo sa Demigod Destruction at kasama. Liwanag ng pagkawasak.
Biglang nagbago ang mga mata ni Demigod Destruction at naglabas ng isang alon ng gintong liwanag. Ang mga figure ni Francis at ng kumpanya ay dahan-daang lumitaw sa hangganan ng bangkay ng Diyos na may isang kislap ng pilak. Ito ang pasukan na unang pinasok ni Francis at ng kumpanya. Bago sila gumawa ng anumang aksyon, ginamit ni Francis ang Misty Spatial World upang mag-iwan ng marka. Malapit na. Iyon ay Demigod Destruction. Sabi ni Godfrey sa nagngangalit na mga ngipin. Kahit na hindi dumating ang Demigod Destruction, aalis na sana tayo. Ang bola ng divine power na iyon ay mayroon ng sariling kamalayan. Sabi ni Francis. Ano? May sarili itong kamalayan. Nasa kalahating pagdududa si Godfrey. Dapat nating bumawi at pagsamahin ang ating kapangyarihan dito. Iminungkahi ni Francis. Ang lahat ay naubos na ng maraming enerhiya kanina, at lahat sila ay nasugatan sa iba't ibang antas. Higit pa rito, pilit na pinalaki ni na Francis, Godfrey, at Angelica ang kanilang cultivation upang makapunta rito, kaya ang kanilang mga pundasyon ay hindi kasing matatag. Sa kanila, ang pundasyon ni Godfrey ang pinakamahina. Magaling iyan. Nakangiting sagot ni Angelica. Ang bangkay ng Diyos ay ang perpektong lugar para sa kanya upang linangin dahil mayroon siyang bloodline ng espiritual na lahi. Whoosh! Isang substandard na God Crystal ang lumitaw sa kamay ni Angelica. Ito ang nakuha niya sa pagpatay sa higanteng kristal, kaya napakataas ng grade nito. Francis, bakit mo nakuhanan ang Sacred Lord Myriad Forms? Tanong ni Godfrey. Nasa malaking panganib sila kanina, ngunit gusto pa rin ni Francis na makuha ang Sacred Lord Myriad Forms. Makikita ng isa kung gaano determinado si Francis. Interesado ako sa Eyes of Myriad Forms. Ngumiti si Francis. Sa laban kanina, sina Godfrey at Angelica ay nakakuha ng ilang substandard na God Crystals, ngunit hindi iyon gaanong kumpara sa pagkuha niya ng Sacred Lord Myriad Forms. Pagkatapos ay pumasok si Francis sa Misty Spatial World. Francis, ano ang gusto mo? Tumunog ang mahinang boses ng Sacred Lord Myriad Forms. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay iginapos ng maliit na pasang magnanakaw. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay lumutang sa hangin sa itaas ng Sacred Lord Myriad Forms at nagpakawala ng malakas na bloodline pressure at pinakanak ang pinapakpak ang mga pakpak nito, na naglalabas ng layer ng Dream Pollen na naging dahilan upang hindi makalaban ng Sacred Lord Myriad Forms. Ang maliit na pasang magnanakaw ay hahampas din sa ulo ng Sacred Lord Myriad Forms paminsan-minsan gamit ang pala. Tingnan ng mata ng Diyos. Isang surge ng napakalaking kapangyarihan ng mata ang lumitaw mula sa kaliwang mata ni Francis. Sa isang iglap, ang kanyang kaliwang mata ay naging isang napakalalim na purple whirlpool na umabot sa isang walang hanggang kalaliman. Isang ipinagbabawal na kapangyarihan na nakatutok sa kaluluwa ang sumasakop sa katawan ng Sacred Lord Myriad Forms. Itong galaw na naman. Nanlamig ang kaluluwa ng Sacred Lord Myriad Forms at nagsimulang umalis sa kanyang katawan. Ang soul intent ni Francis ay umabot na sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm, at ang malaking halaga ng Dream Pollen ay bumagsak sa Sacred Lord Myriad Forms. Ito ay nagpapahina sa kanyang kaluluwa at hindi na makatiis. Whoosh! Ang kaluluwa ng Sacred Lord Myriad Forms ay sinipsip sa dimensyon ng kaliwang mata ni Francis. Aalipinin ko muna siya, pagkatapos ay nakawin ang kanyang Eyes of Myriad Forms pagkatapos umalis sa bangkay ng Diyos. Nag-isip sandali si Francis bago bumulong. Sa oras na ito, hindi mahati ni Francis ang kanyang kaluluwa o kung hindi ay hihina ang soul intent niya, at hindi na siya makakatagal dito. Bukod pa rito, pagkatapos na alipinin ang Sacred Lord Myriad Forms, ang Sacred Lord Myriad Forms ay maaaring makatulong kay Francis, at alam niya kung gaano kalakas ang Eyes of Myriad Forms ay napakalinaw. Matapos gawin ang desisyong ito, pumasok si Francis sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata at dahan-daang itinatak ang Dark Heart Seal sa kaluluwa ng Sacred Lord Myriad Forms. Shua! Ibinalik ni Francis ang kaluluwa ng Sacred Lord Myriad Forms sa kanyang katawan. Master, may order ka ba? Sacred Lord Myriad Forms half nodded on the ground and said respectfully. Ibalik mo muna ang iyong lakas at tulungan mo ako kung kinakailangan. Sinimulan ni Francis na linangin at pagsamahin ang kanyang paglilinang pagkatapos malutas ang isyu ng Sacred Lord Myriad Forms.
Tingnan natin kung gaano kabisa ang mga substandard na God crystal mula sa mga higanting kristal. Isang maliwanag na puti at gintong kristal ang lumitaw sa kamay ni Francis. Sinimulan niyang i-circulate ang 5 elemental wind lightning technique at sumipsip ng enerhiya sa loob ng substandard na God crystal. Lumitaw din ang isang pulang kristal na dugo sa kamay ni Francis. Si Francis ay multitask at siniyasat ang kristal na perlas na ito na nagradiated ng nakakatakot na bloodline aura. Nakuha ni Francis ang kulay dugo na kristal na perlas na ito mula sa ilalim ng lawa, ngunit wala siyang oras upang siyasatin ito noon. Mukhang Diyos crystal. Nagtapos si Francis matapos itong inspeksyonin ng mahabang panahon. Pagkatapos ng lahat, nakita na ni Francis ang Evil God Crystal noon, at ang kanyang Little World of Illusions ay mayroon ding God Crystal sa loob nito. Gayunpaman, itong Diyos Crystal ay iba sa iba. Maliban sa katotohanang naglalaman ito ng isang tipak ng banal na kapangyarihan at ang kakanyahan ng langit at lupa, mayroon ding napakalaking halaga ng kakanyahan ng dugo. Dugong Diyos Crystal. Natigilan si Francis. Ito ay isang God Crystal na naglalaman ng bloodline ng bangkay ng Diyos. Ayon sa mga hula ng mga eksperto sa kontinente, ang bangkay ng Diyos na ito ay malamang na ang Giant God Race, na nasa ika-15 na ranggo sa 10,000 sinaunang lahi. Ang Giant God Race ay isang nakakatakot na lahi na mas mataas ang ranggo kaysa sa Spiritual Race, at ang Blood God Crystal sa kamay ni Francis ay maaaring maglaman ng maliit na bloodline nito. Inalis ni Francis ang Blood God Crystal pagkatapos kumalma. Ang halaga ng Blood God Crystal na ito ay malamang na mas mataas pa kaysa sa Evil God's Crystal ni Godfrey, ngunit sayang ang paggamit nito ni Francis. Una, si Francis ay mayroon ng perpektong bloodline ng Blood Devil Son, at wala itong pagkakatulad sa bloodline ng Giant God Race. Kung ginamit niya ang Blood God Crystal sa pagmamadali, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Pangalawa, ang perpektong Blood Devil Son bloodline ni Francis ay napakataas din ng grado. Maaaring hindi mas malakas ang tipak na ito ng bloodline ng Giant God Race kaysa sa perpektong Blood Devil Son bloodline ni Francis. Meow meow. Lumakad ang maliit na paws ang magnanakaw kasama ang green spiritual gourd, at ibinuhos ni Francis ang kulay dugong likido na nakuha niya mula sa lawa. Pagkatapos ay pinunasan niya ito sa kanyang katawan habang pinapagana niya ang Sacred Lightning Body. Maaari nitong palakasin ang aking bloodline at palakihin ang aking estado ng pag-iral. Naglalaman din ito ng elemento ng Earth. Ang ekspresyon ni Francis ay naging kagalakan. Ang kulay dugong likidong ito ay mas mabisa pa kaysa sa linya ng dugo ng Skyfire Lightning Ape. Gayunpaman, ang pangunahing punto ay naglalaman ito ng isang maliit na butil ng elemento ng Earth, na lubhang kapaki-pakinabang patungo sa Earth of Wind Lightning ni Francis. Makalipas ang isang araw, ang pisikal na aura na nagmumula sa katawan ni Francis ay lumakas at lumakas. Gumawa siya ng higit na pag-unlad sa ika-6 na antas ng Sacred Lightning Body at nagawang ganap na pagsamahin ang kanyang paglilinang. Ang kanyang Earth of Wind Lightning ay mas matatag din. Nagawa ni Francis na lutisin ang problema ng pilit na pagtaas ng kanyang cultivation sa pamamagitan ng paggamit ng malalaking halaga ng likidong kulay dugo at ilang substandard na God crystals. Whoosh! Iniwan ni Francis ang Misty Spatial World. Nagawa rin ni Godfrey na pagsamahin ang kanyang paglilinang sa loob ng isang araw sa pamamagitan ng paggamit ng maraming mapagkukunan. Nakuha niya ang kontrol sa isang malakas na kapangyarihan, ngunit dahil hindi pa sapat ang kanyang pangunawa, hindi niya pa rin lubos na mamaster ang kapangyarihang ito. Magagamit niya lang ito ng medyo mas mahusay kaysa dati. Sa kabilang panig, si Angelica ay mabilis ding umuunlad. Ang kanyang Mystic Light Sacred Power ay mas pino. Ito ay halos maihahambing sa sagradong kapangyarihan ng mga sagradong hari. Gayunpaman, si Angelica ay nagkaroon ng parehong problema bilang Godfrey. Hindi pa sapat ang kanyang pangunawa. Tara na. Dapat maraming mapagkukunan sa bangkay ng Diyos na makapagpapadalisay sa ating mga kaluluwa at sa ating pangunawa. Sabi ni Francis. Kailangan din niya ang mga mapagkukunang ito. Kumilos ang tatlo. Ang lugar na dinaanan nila noon ay malamang na hindi kahit 10,000 ng kabuoang bangkay ng Diyos. Ito pa rin ang gilid ng bangkay ng Diyos. 1082. Sina Francis, Angelica, at Godfrey ay lumipad sa komplikadong istruktura.
Pumunta tayo sa gitna ng bangkay ng Diyos. Ito ang kanilang layunin. Ang kapalaran at mga mapagkukunan sa gitna ng bangkay ng Diyos ay tiyak na mas mahusay kaysa sa labas. Habang nasa daan, paminsan-minsan ay ginagamit ni Francis ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata upang makakita sa mga kristal na pader at mag-scout out sa lugar pati na rin ang paghahanap ng mga kayamanan. Sinadya nilang iwasan ang ibang mga grupo, ngunit makikipagkompetensya sila sa ibang mga grupo kung napansin nila ang mga bihirang mapagkukunan. Ang grupo ni Francis ay hindi mahina, at mahusay silang nagtutulungan. Ang mga normal na grupo na pinamumunuan ng Sacred Kings ay walang nagawa sa kanila. Nagtataka ako kung ano ang nangyari sa Demigod Destruction na nakikipaglaban sa higanteng kristal ng Divine Power, bulong ni Godfrey. Halata na hindi pa rin niya nakakalimutan ang tungkol sa bola ng Divine Power. Mahirap malaman. Umiling si Francis. Ayon sa kanyang mga hula, ang tunay na lakas ng Yao Spirit ay hindi dapat mas mababa sa Demigod Destruction. Ang depensa at kapangyarihan ng Yao Spirit ay napakahusay, maaari itong gumamit ng kaunting banal na kapangyarihan, at maaaring mayroon pa itong ilan sa mga pamamaraan na dating taglay ng master nito. Ang kombinasyon ng mga kadahilanang ito ay nangangahulugan na kahit ang Demigod Destruction, na mayroong Eyes of Destruction, ay maaaring hindi nito katugma. Gayunpaman, may posibilidad din na ang away sa pagitan nila ay nakaakit ng ibang grupo. Sa kabuuan, napakaraming posibilidad, kaya mahirap hulaan ang resulta. Sa totoo lang, gusto rin ni Francis ang bola ng Divine Power na iyon. Ngayon na ang kanyang cultivation ay sapat na, maaari niyang, sa teorya, makuha ang banal na kapangyarihan. Higit pa rito, ang Divine Power na iyon ay hindi katulad ng kapangyarihan ng Evil God sa loob ng katawan ni Godfrey. Hindi ito makakaapekto sa kanyang pagkatao. Kung magagamit niya ang Divine Power, magkakaroon si Francis ng isa pang trump card. Magagawa niyang magpakawala ng mapangwasak na pisikal na kapangyarihan tulad ni Cain at Godfrey. Higit pa rito, ang Divine Power ay lubhang kapaki-pakinabang para makapasok sa Heavenly Divine Realm. Sa puntong ito ng oras, isang malakas na pagsabog ang tumunog sa hindi kalayuan. Si Francis at ang kumpanya ay agad na naalarma. Naramdaman nila na ang sentro ng pagsabog ay napakalayo sa kanila, ngunit ang kapangyarihan nito ay talagang kumalat hanggang sa kanila. Mula dito, nakita nila kung gaano kakilakilabot ang pagsabog. Tingnan natin. Iminungkahi ni Francis. Isang malabong gininto ang ripple ng liwanag ang kumalat sa kaliwang mata ni Francis habang nagsimulang lumapit ang tatlo sa gitna ng pagsabog. Isang surge ng divine aura ang maramdaman, at ito ay nagpang-inig sa kanila. Papalapit na sila sa pinanggalingan ng pagsabog. Ang mga kristal na pader dito ay nasira. Tumingin si Godfrey sa gilid at nakita ang ilang palatandaan ng pagkasira ng mga kristal na pader. Nakita rin ni Francis ang ilang iba pang grupo na papalapit na may kakayahan ang kanyang kaliwang mata. Halatang naaakit din sila sa pagsabog. Iyon ay naabot ng mata ni Francis ang limitasyon nito matapos tingnan ang ilang dosenang kristal na dingding, at nakakita siya ng ilang larawan. Ang karamihan sa mga pader doon ay nawasak, at ang mga tipak ng banal na kapangyarihan ay tumutulo mula sa mga dingding. Ginawa nitong ipinagbabawal na lugar ang lahat ng lugar sa loob ng isang tiyak na hanay. Sa gilid ng mga sirang pader ay may dalawang malubhang na sugatan na Sacred Kings at ilang Sacred Lords. Ang dalawang Sacred Kings na ito ay Sacred King Black Poison at Sacred King Purple Poison na nakilala ni Francis at ng kumpanya kanina. Kilala rin ni Francis ang isa sa mga hindi tao na Sacred Lords. Ito ay Sacred Lord Sky Trampler. Ang Sacred Lord Sky Tramper ay ang late stage na Elephant Man na Sacred Lord na sinubukang maghiganti kay Francis kasama ng Sacred Lord Myriad Forms noong nakaraan. Ang guti-guti na bangkay ng isa pang di-tao na sagradong Panginoon ay nakalatag sa hindi kalayuan sa kanila, at ang kanilang kaluluwa ay nawasak. Dalawang figure ang lumipad palabas mula sa gitna ng pagsabog. Pagsira, isang masamang pagpili na magtrabaho kasama ka sa pagkakataong ito. Ang isa sa mga figure ay isang elder ng lahi ng mga elepante na may maitim na dilaw na balat. May muscular figure siya, pero mahina ang aura niya, at pangit ang ekspresyon niya. Ferocity, kung hindi dahil sa aking Eyes of Destruction, namatay ka na sa pagsabog ng Divine Power mula sa kristal na higanti.
Malamlam ang mga mata ni Demigod Destruction. Ang lakas na taglay ng kristal na higanting divine power sa simula ay lumampas sa mga limitasyon ng kung ano ang maaaring hawakan ng Demigod Destruction. Saglit na hinabol ang grupo ni Demigod Destruction bago nila nakilala si Demigod Ferocity mula sa lahi ng mga elepante. Ang dalawang demigod ay nagsama-sama, pinaikot ang tubig, at nagsimulang habulin ang higanting kristal ng divine power. Sa huli, alam ng kristal na higanting divine power na hindi ito makakatakas, at pinasabog nito ang bola ng divine power sa loob ng katawan nito, na lumilikha ng kasalukuyang sitwasyon. Napakaraming enerhiya ang ginugol namin at wala kaming nakuhang kapalit. Nagalit si Demigod Ferocity. Lord Ferocity. Magalang na yumuko ang grupo ni Demigod Ferocity habang binabati siya. Wala silang lakas ng loob na galitin itong demigod ngayon. Tara na. Pinangunahan ni Demigod Ferocity ang kanyang grupo at aalis na sana. Demigod Ferocity, may sasabihin ako sa iyo ng ilang balita. Ang Sacred Lord Myriad Forms mula sa iyong lahi ng mga elepante ay nakuha ng isang tao. Nakangiting sabi ni Demigod Destruction. What? That brat Myriad Forms. Biglang huminto si Demigod Ferocity, at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Sinong eksperto sa tao? Tanong ni Demigod Ferocity. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay napakayabang at kumilos sa kanyang sarili. Ang kanyang relasyon sa iba pang miyembro ng lahi ay hindi masyadong maganda, ngunit ang Sacred Lord Myriad Forms ay mayroong Eyes of Myriad Forms, ibig sabihin ay napakataas ng kanyang potensyal. Tiyak na magagawa niya maging demigod sa hinaharap, at iyon ay napakahalaga para sa kanilang lahi. Hehe. Isang tao na Sacred Lord na nagngangalang Francis. Tumawa si Demigod Destruction na may bahid ng panunuya. Si Francis ay medyo sikat sa panahon ng digmaan sa pagitan ng dalawang Lord Dynasties. Gumamit siya ng kakaibang sandata para talunin ang Sacred Lord Myriad Forms noong quasi-Sacred Lord pa lang siya, at pagkatapos na makapasok sa Mystic Light Realm, nagawa niyang talunin ang Sacred Lord Myriad Forms nang magkita silang muli. Ngayon, ang Sacred Lord Myriad Forms ay nahuli ng buhay ni Francis. Francis. Isang unang yugto ng Sacred Lord. Malungkot ang ekspresyon ng Demigod Ferocity. Malinaw na narinig niya ang tungkol kay Francis dati. Gayunpaman, dahil nakalusot si Francis sa mga unang yugto lamang pagkatapos na makapasok sa bangkay ng Diyos, hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito. Malamig na sumingit si Demigod Ferocity at umalis kasama ang kanyang grupo. Kasabay nito, umalis si Demigod Destruction kasama ang ilan pang iba. Masyadong nakakatakot ang pagsabog. Parehong malubhang nasugatan ng Demigod Destruction at Demigod Ferocity, kaya delikado kung makatagpo sila ng isang taong demigod. Nanginig ang puso ni Francis nang makita niya ang sitwasyon malapit sa pagsabog gamit ang kanyang kaliwang mata. Kailangan na nating umalis agad. Agad na sinabi ni Francis bago isama sina Godfrey at Angelica at umalis. Hindi niya akalain na darating ang ganoong problema pagkatapos makuha ang Sacred Lord Myriad Forms. Sa una, ang lahat ng dapat ipag-alala ni Francis sa bangkay ng Diyos ay ang Demigod Dark Ocean mula sa Nine Darkness Palace, ngunit ngayon ay isa pang demigod ang nakatingin sa kanya. Ang mga demigod ay nakatayo sa tuktok ng sona ng kontinente. Kahit na si Demigod Ferocity ay malubhang nasugatan ngayon, maaari pa rin niyang patayin si Francis sa isang tapik ng isang daliri. Mayroong dalawang hindi tao na demigod sa sentro ng pagsabog. Sinabi ni Francis matapos makita na parehong curious sina Godfrey at Angelica. Nang marinig ito, ang mga ekspresyon ni Godfrey at Angelica ay kapansin-pansing nagbago. Si Francis at ang kumpanya ay bumagal lamang at nagsimulang mabawi ang kanilang yuan chi pagkatapos maglakbay ng mahabang distansya. Francis. Anong nangyari doon? Bakit may dalawang demigod? Tanong ni Godfrey. Pagkatapos ay sinabi ni Francis sa kanila ang kanyang nakita. Ang Divine Power Crystal Giant ay nasira sa sarili. Nagpakawala ng mahabang hininga si Godfrey. Nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang, ngunit mayroong maraming kapalaran sa loob ng bangkay ng Diyos. Dapat mayroong banal na kapangyarihan sa ibang lugar. Nagpatuloy ang tatlo matapos magpahinga sandali. Whoosh! Whoosh! Whoosh!
Narinig ng tatlo ang mga tunog ng labanan sa unahan pagkatapos maglakbay ng ilang milya. Weng! Isang malabong gininto ang ripple ang tumakip sa kaliwang mata ni Francis nang makita niya ang mga pader sa unahan niya. Tatlong golden white figure ang tumalsik mula sa isang tumpok ng mga kristal na guho at tumungo sa direksyon ni Francis. Mabilis, huwag mong hayaang makatakas ang mga Sacred Lord na iyon mula sa Grand Imperial Hall. Kumuha sila ng maraming substandard na God Crystals at mahalagang mga halamang gamot. Agad na humabol ang 5 tao na figure mula sa tumpok ng mga guho na kristal. Sagradong Panginoon Griffin. Nakita ni Francis ang isang pamilyar na figure sa mga tumatakas. Ang Sacred Lord Griffin ay ang Sacred Lord mula sa Grand Imperial Hall na responsable sa pagprotekta sa Ninth Prince sa larangan ng digmaan. Whoosh! Mayroong 2 napakalakas na aura sa mga hindi tao na humahabol sa kanila. Bahagya nilang nakita ang isang kalahating transparent na berdeng balat na babae sa loob ng puting sinag ng liwanag. Siya ay lubhang kaakit-akit, at siya ang pinakamabilis. Sa likod niya ay isang malaking nasa katanghaliang gulang na hindi tao na may gininto ang dilaw na balahibo. Siya ay may hawak na isang sinaunang great axe at nagradiated ng isang pagdurog na presyon. Tumakbo. Baka makatagpo tayo ng ibang grupo ng mga tao. Sabi ng isang lalaking nakasuot ng berdeng baluti sa grupo ni Sacred Lord Griffin. Bagamat siya ay isang sagradong hari, ang lalaking nakabaluti na ito ay lubhang nasugatan. Nawala ang isang kanang braso niya, at ang kanyang mukha ay maputlang puti. Ito ay isang pangkat ng tao. Ang ibang Sacred Lord ay nagpahayag ng isang masayang ekspresyon nang makita nila ang figure ni Francis, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging pangit kaagad. Isang maagang yugto na Sacred Lord. 3 Mystic Light Realm Sacred Lords. Bumagsak ang puso ng lalaking nakasuot ng berdeng nawala ng braso nang makita niya si Francis. Napabuntong hininga siya nang maramdaman ang aura ng 2 sagradong hari sa likuran niya. May kabuuang 6 na hindi tao ang humahabol sa kanila, kabilang ang 2 sagradong hari. 3 normal na Sacred Lords ang magiging walang silbi kapag nakaharap ang ganoong nakakatakot na kombinasyon. Francis. Iba ang reaksyon ng Sacred Lord Griffin sa 2, at agad siyang tumawag ng may masayang ekspresyon. Ang 2 Sacred Lord sa kanyang grupo ay parehong upper echelon na miyembro ng Grand Imperial Hall na kadalasang nasa liblib, kaya hindi nila masyadong alam ang sitwasyon ng battlefield. Francis. Bagamat hindi alam ng lalaking nakasuot ng berdeng kulay ang hitsura ni Francis, narinig na niya ang pangalan noon pagkatapos lumabas sa pag-iisa. Francis, maaari mo ba kaming tulungan? Agad na tanong ng Sacred Lord Griffin. Alam na alam niya kung gaano kalakas sina Francis, Angelica, at Godfrey. Isa pa, ang 3 ito ay mas malakas pa kaysa dati. Bagamat hindi niya inaasahan na matatalo ni Francis at ng kumpanya ang mga hindi tao na humahabol sa kanila, kung makikipagtulungan sila sa Sacred Lord Griffin at kasama, dapat ay ligtas silang umatras. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng berdeng nakabaluti na nawala ng braso at ng isa pang sagradong Panginoon at nagpahayag ng kasiyahan. Napag-alaman nga nila na iba ang trio sa harap nila pagkatapos ng malapitang inspeksyon. Nakilala rin ng lalaking nakabaluti na berde ang linya ng espiritual na lahi ni Angelica. Ano ang makukuha natin dito? Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Francis habang agad siyang tumugon. Ano, ikaw? Ang maagang yugto ng Sacred Lord sa grupo ay labis na nagalit. Francis, lahat tayo ay tao. Hindi makatwiran na tumulong ka sa pakikipaglaban sa mga hindi tao, tama ba? Nagdilim ang ekspresyon ng sugatang berdeng nakabaluti na Sacred King. Kung hindi dahil sa katotohanan na siya ay nasugatan at walang magawa, hindi pa rin niya kakausapin si Francis sa ganoon kagandang tono. Sa sandaling ito, dumating ang 6 na di-pantaong eksperto. Ang nangungunang 2 Sacred Kings ay nag-inspection kay Francis at sa kanyang mga kasama, at ang kanilang malungkot na mga ekspresyon ay lumambot habang nagpapakita sila ng mga mahinang ngiti. Akala ko nakahanap ka ng hindi makapaniwalang mga kaalyado, pero 3 normal lang na Sacred Lord.
Ngumiti ng masama ang babaeng hindi tao. 1083. Akala ko nakahanap ka ng hindi makapaniwalang mga kaalyado, pero tatlong normal lang na Sacred Lord. Ngumiti ng masama ang babaeng hindi tao. Ano ang mapapala ko dyan? Muling sinabi ni Francis sa nasugatan na green-armored Sacred King. Pagkatapos ng lahat, kung tutulong si Francis at ang kumpanya, kakailanganin nilang harapin ang 6 na hindi tao, kabilang ang 2 eksperto sa Sacred King. Hindi handang gawin ni Francis ang ganoong peligrosong bagay para sa wala. Ayaw man lang mangabala ni Godfrey. At saka, ang green-armored Sacred King na ito ay tiyak na nangako na magbibigay ng reward para sa tulong kung nakilala nila ang Sacred Kings o demigods. Ang green-armored Sacred King at ang kanyang grupo ay umaasa lamang sa kanilang pagkakakilanlan bilang mga miyembro ng Grand Imperial Hall upang pilitin si Francis at ang kanyang mga kasama. Ang mga ekspresyon ng lalaking nakabaluti na berde at ng isa pang sagradong Panginoon ay sobrang pangit. Kung hindi dahil sa napaka-urgent ng sitwasyon, inatake na nila si Francis. Bilang mga upper echelon na miyembro ng isang 4-star power na kumokontrol sa buong Great Gunlord Dynasty, talagang nangahas si Francis na i-blackmail sila. Kami ay mga miyembro ng upper echelon ng Grand Imperial Hall ang puwersang sumusuporta sa Great Gun Imperials. Hindi tama ang iyong ginagawa. Pinigil ng lalaking nakasuot ng berde ang galit sa kanyang puso. Sacred King Greenlight, ibigay na lang natin ang ilan sa mga resources na nakuha natin. Hinikayat ng sagradong Panginoon Griffin. Kung tutusin, kung mailigtas sila ni Francis at ng kumpanya, dapat silang makatanggap ng kabayaran. Ang mga hindi tao ay hindi eksakto mahina. Napaka-interesante ng mga tao. Nag-aaway pa rin kayo sa isa't isa kahit na ang kamatayan ay nasa inyo na. Tumawa ang berdeng babae. Patayin silang lahat. Ang isa pang hindi tao na Sacred King ay hinawakan ang kanyang palakol at umungal habang siya ay agad na umatake. Ang iba pang hindi tao sa likod ay tumawa ng malamig at sumunod. Kung magagawa mong talunin ang mga hindi tao, handa kaming ibigay ang 30% ng nakuha namin ngayon. Nang makitang kumilos na ang kaaway na Sacred Kings, agad na nagsalita ang Sacred King Greenlight. Ang isa pang maagang yugto ng Sacred Lord ay tumango bilang pagsang-ayon. Sa totoo lang, hindi nila naisip na si Francis at ang kumpanya ay talagang may kakayahan na lutisin ang panganib sa pagkakataong ito. Gusto lang nilang gamitin si Francis para magtagal dahil nagpadala na sila ng kahilingan para sa tulong habang sila ay hinahabol. 50%. Sabi ni Francis. Mga ignorante, nililigawan mo si kamatayan. Ang hindi tao na may hawak ng higanteng palakol ay nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon matapos makita si Francis at ang kumpanya na patuloy na nag-uusap. Mabuti, 50%. Galit na galit ang Sacred King Greenlight ngunit kailangang sumang-ayon sa mga kahilingan ni Francis. Kung gayon, sabay tayong umatake. Sabi ni Francis matapos silang makitang sumang-ayon. Kahit na ibigay sa kanila ng Sacred King Greenlight ang lahat, hindi makakatulong si Francis kung kailangang harapin ng kanyang grupo ang lahat ng mag-isa. Pumunta ka. Agad na umungal ang Sacred King Greenlight. Weng! Isang puting at gintong mahabang espada ang lumitaw sa kaliwang kamay ng Sacred King Greenlight at naglabas ng maliwanag na liwanag. Whoosh! Whoosh! Ang 6 na tao ay umabant. Boom! Nagpadala si Godfrey ng isang alon ng kulay ube at dugo na liwanag na nakipagsagupaan laban sa lalaking hindi tao na may hawak ng palakol. Kasabay nito, ang iba pang 5 tao ay nakipaglaban sa iba pang mga di pantaong eksperto. Ito ang bloodline ng spiritual race. Agad na nalaman ng transparent na berdeng hindi tao na babae ang pagkakakilanlan ni Angelica sa sandaling nakipag-away ito sa kanya. Ipinatawag ni Angelica ang Heaven Earth Yuan Chi sa bawat paggalaw upang dagdagan ang lakas ng kanyang mga galaw. Spiritual Glow Saint Glow. Ang malajade na kamay ni Angelica ay naglabas ng lilang liwanag na bumaril patungo sa transparent na berdeng hindi tao na Sacred King. Sa kabilang panig, ang sagupaan sa pagitan ng lalaking hindi tao na may hawak ng palakol at Godfrey ay naging sanhi ng pagyanig ng langit at lupa.
Ang sinaunang palako sa mga kamay ng hindi tao na Sacred King ay nagpalabas ng isang malakas na kapangyarihan na pumipigil sa lahat habang ito ay nagwasak ng isang alon ng pagkawasak. Si Godfrey ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng kahinaan habang siya ay nagpapalipat-lipat ng tipak ng kapangyarihan ng Evil God. Dalawang evil demonic claws ang nabuo at hinaranggan ang pag-atake ng hindi tao na Sacred King. Kapangyarihan ng Evil God. Godfrey. Nagulat ang ekspresyon ng hindi tao na lalaki nang makilala din niya ang pagkakakilanlan ni Godfrey. Sa kabilang banda, nakipaglaban si Francis sa mga Sacred Lords ng pangkat na hindi tao. Ito ang plano na itinakda ni Francis at ng kumpanya noon pa man. Kung makatagpo sila ng grupong may mga Sacred Kings, sina Godfrey at Angelica ang may pananagutan sa pagtigil sa Sacred Kings. Si Godfrey ay may kapangyarihan ng Evil God at ang substandard na God Golden Pawn Shield. Ang pagpigil sa isang sagradong hari ng mag-isa ay magiging napakadali. Na-double rin ang battle power ni Angelica sa God Corps dahil sa kanyang spiritual race bloodline. Si Francis ay mukhang pinakamahina, kaya madali siyang hindi pinansin. Siya ang may pananagutan sa mabilis na pagkatalo sa iba pang mga Sacred Lord sa pangkat na hindi tao at pag-ibayo ng tubig. Siyempre, ang taktika na ito ay gumagana lamang laban sa mga pangkat na hindi tao na may pinakamaraming dalawang sagradong hari. Gayunpaman, maaari lamang umasa si Francis at ang kumpanya sa taktikang ito upang makakuha ng kaunting bentahe. Napakahirap para sa kanila na talunin ang kalaban maliban kung ginamit nila ang ilan sa kanilang mga nakatagong baraha. Kapag nakilala nila ang isang pangkat na hindi tao na may tatlo o higit pang Sacred Kings, mapipilitang umatras si Francis at ang kumpanya. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Pinagsama ni Francis ang kapangyarihan ng Wind Lightning sa Physical Force Lightning Domain at pinakawala ng isang Escarlate gintong palad ng kidlat. Weng whoosh. Whoosh. Isang higanteng gininto ang pulang palad ng kidlat ang tumulak pasulong ng may matinding kapangyarihan at presyon ng Physical Force Lightning Domain. Boom! Hindi napigilan ng early stage na Sacred Lord at ang late stage na Sacred Lord sa harap ni Francis ang palad ni Francis at noontog sila sa kristal na pader sa likod nila. Ang maagang yugto na hindi tao na Sacred Lord ay muntik nang mapatay ng palad ni Francis. Senior, hindi niya tayo kalaban. Ang huling yugto na Sacred Lord ay nasugatan at natakot kay Francis. Paano ito posible? Paanong ang brat na iyon ay napakalakas? Nagulat ang transparent na berdeng hindi tao na babae. Ang lakas ng tatlong Mystic Light Realm Sacred Lord na ito ay lumampas sa kanilang inaasahan. Anong kapangyarihan? Natigilan ng Sacred King Green Light. Hindi niya akalain na sina Godfrey at Angelica ay umabot sa isang yugto kung saan maaari nilang pigilan ang Sacred Kings. Ang lakas ni Francis ay hindi rin dapat maliitin. Sa hitsura nito, kung maayos silang magkakasama, maaari nilang talunin ang mga hindi tao. Magaling! Tuwang-tuwa ang sagradong Panginoong Griffin. Maging siya ay hindi inaasahan na ang lakas ng mga ito ay umabot sa ganoong antas. Sa pag-iisip pabalik sa unang pagkikita nila, ang lakas ni Francis ay kapantay lamang ng Sacred Lord Myriad Forms, at si Godfrey ay kapantay lamang ng Sacred Lord Sky Trampler. Ay clone. Ang dalawang hindi tao na Sacred Kings ay agad na nagpakawala ng kanilang mga clone para tulungan ang late stage na Sacred Lord na makitungo kay Francis. Ang mga clone ng dalawang Sacred Kings na ito ay bawat isa ay may 50% battle power ng orihinal, at pagkatapos makipagtambal sa late stage na hindi tao na Sacred Lord, nagawa nilang sugpuin si Francis. Sacred King Greenlight, ang iyong clone. Agad na tanong ng Sacred Lord Griffin. Ang aking clone ay malubhang nasugatan sa labanan kanina at hindi makalaban. Nagpa siya ang Sacred King Greenlight na huwag suportahan si Francis. Weng huhu. Nang makitang masama ang sitwasyon, agad na pinakawalan ni Francis ang projection ng kanyang Little World of Illusions para pahinain ng tatlong hindi tao sa kanyang harapan. Mahina ang kamalayan ng dalawang clone, kaya mahina ang kanilang pagtutol laban sa munting mundo ng mga ilusyon ni Francis. Ang mga diskarte sa ilusyon ni Francis ay mas malakas sa kanyang Little World projection.
Purple Star Chaos. Soul Chaos. Ipinalibot ni Francis ang kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata at ginamit ang ilan sa mga simpleng diskarte sa ilusyon na natutunan niya mula sa Briggs family. Sa totoo lang, ang talento ni Francis sa Tao of Illusions ay nalampasan ang kanyang talento sa nakakasakit na eye bloodline techniques, hindi lang talaga siya nakatutok dito. Hindi maganda, ang gulo talaga ng brat na iyon. Ang hindi tao na Sacred King na may hawak ng palakol ay nadama na ang sitwasyon ay hindi maganda ang hitsura. Kahit na sa tulong ng kanilang mga clone, nagawa pa rin ni Francis na lumaban at dahan-daang nakakuha ng kalamangan. Higit pa rito, ang mga tao ay mayroon pa ring 3 upper echelon na miyembro ng Grand Imperial Hall na hindi rin maaaring baliwalain. Bagamat nasugatan ng husto ang Sacred King Greenlight, taglay pa rin niya ang battle power ng isang late stage na Sacred Lord. Umalis. Ang transparent na berdeng hindi tao na babae ay agad na nag-message sa iba. Hindi na kailangang magpatuloy sa pakikipaglaban sa gayong masamang sitwasyon. Whoosh! 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 Ang lahat ng hindi tao ay nagsimulang umatras ng sabay, at walang sinuman sa mga tao ang humabol sa kanila. Salamat sa pagtulong, Little Brother Hanford. Agad na nagpasalamat si Sacred Lord Griffin. Bahagyang ngumiti si Francis sa Sacred Lord Griffin bago bumaling sa Sacred King Greenlight. Naway gawin ng senior na ito ang ipinangako. Sabi ni Francis. Kung ang iba pang 2 miyembro ng Grand Imperial ay umatake ng buong lakas ngayon, ang laban ay natapos na ng mas maaga, ngunit ang Sacred King Greenlight ay tumingin lamang habang ang 2 hindi tao na Sacred Kings ay nagpadala ng kanilang mga clone at hindi tumulong. Siyempre naman. Ibinigay ng Sacred King Greenlight ang isang interspatial ring na labis na ayaw. Ang Sacred King Greenlight ay isang Sacred King at isang taong may malaking kapangyarihan sa loob ng Grand Imperial Hall. Malinaw na gagawin niya ang ipinangako. Kinuha ni Francis ang interspatial na singsing at ipinakita ang labis na kagalakan matapos itong suriin. 43 mahalagang halamang gamot, 16 na substandard na kristal ng Diyos, at 3 tunay na kristal ng Diyos. Naniniwala si Francis na ang Sacred King Greenlight ay tiyak na hindi nagbigay sa kanya tulad ng kanyang ipinangako, ngunit ang halaga ng mga mapagkukunan ay lumampas na sa inaasahan ni Francis, kaya hindi niya nahirapan ang Sacred King Greenlight. Paalam. Agad na nagpaalam si Francis sa Sacred King Greenlight pagkatapos makumplito ang kanilang deal. Pagkatapos ay umalis kaagad sina Francis, Godfrey, at Angelica. Ilang makapangyarihang aura ang lumitaw sa likod ng Sacred King Greenlight pagkaalis ni Francis at ng kumpanya. Sacred King Greenlight, anong nangyari? Nasugatan ka. Ang bagong dating ay ang Sacred King Feather Spirit. Agad siyang sumugod nang matanggap niya ang paghingi ng tulong ng Sacred King Greenlight. Nakakilala kami ng ilang hindi tao, ngunit dumating ang grupo ni Francis, at nagawa naming talunin ang mga hindi tao ng magkasama. Napabuntong hininga ang Sacred King Greenlight. Kung mas maaga lang dumating ang Sacred King Feather Spirit, hindi sana siya na blackmail ng mga junior na iyon. Ano? Francis. Tumigil ang Sacred King Feather Spirit bago nagpakita ng masayang tingin. Kumislap din ang mga mata ni Sacred King Mubay sa tabi niya. Brother Greenlight, saang direksyon pumunta si Francis? Pakisabi sa akin. Labis na nasasabik ang Sacred King Feather Spirit. Brother Feather Spirit, bakit gusto mo si Francis? Labis na nagulat ang Sacred King Greenlight sa kung paano kumilos ang Sacred King Feather Spirit. Brother Greenlight, maaaring hindi mo alam ito, ngunit si Francis ang salarin na pumatay sa ika-13 prinsipe at umatake sa isang upper echelon na miyembro ng Grand Imperial Hall. Sabi ng Sacred King Feather Spirit. Siyempre, ganap niyang binaliwala ang katotohanan na siya ay nasugatan ng husto ni Francis. Napakasama ng junior na iyon. Bina-blackmail din niya ako para sa mga mahalagang resources na kakakuha ko lang. Susundan ko si Brother Feather Spirit para hulihin ang brat na ito. Nagbago ang ekspresyon ng Sacred King Greenlight, at tila mas masaya pa siya kaysa sa Sacred King Feather Spirit. 1084. Napakasama ng junior na iyon.
Bina-blackmail din niya ako para sa mga mahalagang resources na kakakuha ko lang. Susundan ko si Brother Feather Spirit para hulihin ang brat na ito. Nagbago ang ekspresyon ng Sacred King Greenlight, at tila mas masaya pa siya kaysa sa Sacred King Feather Spirit. Senior Feather Spirit, paano si Francis ang salarin na pumatay sa ika-13 prinsipe? Natigilan si Sacred Lord Griffin. Noon, ilang tao mula sa Imperial Side at Land Province War Hall ang nag-imbestiga sa team ng 9th Prince at nakumpirma na hindi maaaring si Francis ang pumatay sa ika-13 prinsipe, ngunit ngayon ay sinabi ng Sacred King Feather Spirit na si Francis ang may kasalanan. Hindi naintindihan ng Sacred Lord Griffin. Naiinis din siya sa mga kinikilos ngayon ng Sacred King Greenlight. Tinulungan sila ni Francis at ng kumpanya, at maayos na naibigay ng Sacred King Greenlight ang kanyang resources, pero ngayon, balak niyang nakawin pabalik ang mga ito. Gayunpaman, dahil ang dalawang ito ay Mystic Light Realm Sacred Kings at may malaking kapangyarihan sa Grand Imperial Hall, malinaw na hindi sila masasaktan ng Sacred Lord Griffin. Sinasabi mo bang may mali sa mga investigasyon ko? Nagsalubong ang mga kilay ng Sacred King Feather Spirit habang nakatitig sa Sacred Lord Griffin. Ang mga invisible na batas ng langit at lupa ay nakalock sa Sacred Lord Griffin at ganap na pinigilan ang kanyang bloodline at sacred power. Isa na siyang tupa na maaaring patayin ng sinuman. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang maagang yugto na Sacred Lord at isang Sacred King. Ang Sacred Lord Griffin ay wala sa harap ng Sacred King Feather Spirit. Ang Sacred King Feather Spirit sa partikular ay isa sa mas makapangyarihan at mas matandang pag-iral sa mga Sacred Kings. Susundan ko ang tatlong senior. Agad na nagsalita ang isa pang early stage na Sacred Lord sa team ng Sacred King Greenlight. Mula sa kanyang pananaw, hindi makakatakas si Francis mula sa tatlong Sacred King sa alinmang paraan, at gusto rin niyang ipagpatuloy ang pag-scout sa bangkay ng Diyos. Ang pagsunod sa tatlong Sacred Kings ay halatang mas ligtas. Brother Feather Spirit, umalis na lang sila at pumunta sa direksyon na ito. Sabi ng Sacred King Greenlight pagkatapos kumain ng ilang gamot sa pagpapagaling. Tara na. Nagsama ang grupo ng Sacred King Feather Spirit at ang grupo ng Sacred King Greenlight, at may kabuoang 7 eksperto sa Mystic Light Realm ang humabol kay Francis. Buntong hininga. Francis, hindi kita matutulungan. Napabuntong hininga ang sagradong Panginoong Griffin. Iniwan niya ang grupo at naglalakbay ng mag-isa ngayon, at halatang hindi siya nang ahas na manatili sa bangkay ng Diyos ng ganoon. Ang Sacred Lord Griffin ay nakakuha na ng sapat na reward, kaya nagpasya siyang umalis. Whoosh! Ang Sacred Lord Griffin ay umatras sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang mga alaala kung paano sila pumasok. Sa ibang lugar sa bangkay ng Diyos, si Francis at ang kumpanya ay lumipat sa isang kumpletong landas na gawa sa mga kristal na pader. Dapat nasa gitna tayo ng bangkay ng Diyos ngayon. Dahan daw ang sinabi ni Francis. Parami ng parami ang mga mamahaling halamang gamot na makikita sa lahat ng dako, at ang mga dingding ay naging mas maliwanag at kumikislap ng mga puting ilaw. Kuya Francis, sa likod natin. Tila may naramdaman si Angelica. Nang marinig ito, isang layer ng malabong ginto ang agad na tumakip sa kaliwang mata ni Francis habang siya ay nag-scan sa likod. Hindi maganda. Takbo. Agad na sinabi ni Francis. Anong nangyari? Natarante si Godfrey. Hinahabol tayo ng Sacred King Greenlight at 2 pang Sacred Kings mula sa Grand Imperial Hall. Sabi ni Francis. Sigurado siya na ang 7 Mystic Light Realm expert na humahabol sa kanila ay darating para harapin siya dahil kasama nila ang Sacred King Feather Spirit. Hindi matatakot si Francis kung ito ay Sacred King Feather Spirit lang, ngunit mayroong 3 Sacred King sa 7 taong humahabol sa kanila. Si Angelica at Godfrey ay maaari lamang mag-stall ng isang Sacred King bawat isa sa pinakadulo. Dahil mas malakas ang mga kalaban at mas marami silang tao, maaari lamang piliin ni Francis na tumakbo. Agad na nalaman ni Godfrey na may mali pagkatapos marinig ito, ngunit naniwala siya sa sinabi ni Francis. Whoosh! Whoosh! Whoosh!
Ang trio ay agad na gumamit ng escaping secret techniques para mabilis na dumaan sa mga kristal na pader. May ilang kayamanan, ngunit hindi nila ito inabala. Hindi malayo sa kanila. Nararamdaman ko ang kaguluhan ng kanilang sagradong kapangyarihan. Sa ganoong paraan, ang mga mata ng may asul na Sacred King na si Mubay ay kumislap habang umaarangkada siya. Ang mga layunin ng lahat ng tatlong Sacred Kings ay sumakop sa grupo upang ang kanilang bilis ay tumaas sa parehong antas. Kuya Francis, papalapit na sila. Nag-aalala ang ekspresyon ni Angelica nang maramdaman niya ang kaguluhan sa likod nila kasama ang kanyang Heaven Earth Yuan Chi. Si Francis ang pinakamabilis sa tatlo. Kung gagamitin niya ang Lightning Wings Spatial Flash, mas mabilis pa siya kaysa sa normal na Sacred Kings. Kasunod niya ay si Godfrey, pagkatapos ay si Angelica. Gayunpaman, hindi mahalaga kung gaano kabila si Francis sa kanyang sarili. Hindi niya kayang iwan ng mag-isa sina Godfrey at Angelica, di ba? Maaaring hayaan ni Francis sina Godfrey at Angelica na makapasok sa Misty Spatial World, pagkatapos ay tumakas ng mag-isa. Malaki ang posibilidad na makatakas siya. Gayunpaman, ang Misty Spatial World ay naglalaman ng maraming sikreto ni Francis, at nag-aalala siyang papasukin si Godfrey. Kung tutuusin, malaki ang pinagbago ng personalidad ni Godfrey. Brother Feng, dapat ba nating gamitin ang Misty Spatial World at umalis? Sinabi ni Angelica na may bahagyang pagkakasala. Hindi. Agad na tumanggi si Francis. Nag-iwan lang siya ng spatial marking kung saan sila pumasok. Kung ginamit nila ang Misty Spatial World para umalis, babalik sila sa kanilang panimulang punto, at gumamit sila ng maraming oras upang maabot ang sentro. Sa tingin mo saan ka tatakbo? Ang boses ng Sacred King Feather Spirit ay tumunog mula sa likuran habang ang isang alon ng Magnificent Power ay dumurog patungo kay Francis at sa kanyang mga kasama na parang tsunami. Si Francis at ang kumpanya ay handa na. Agad nilang inilabas ang kanilang Little World projections. Tatlong malakas na projection ng Little World ang lumitaw sa likod ng grupo ni Francis at hinaranggan ang mga layunin ng tatlong Sacred Kings. Ang brat na ito ay may isa pang Little World. Laking gulat ng Sacred King Greenlight habang tinitingnan niya ang projection ng Little World of Wind Lightning ni Francis. Naalala niya na ginamit ni Francis ang Little World of Illusion sa kanilang labanan kanina. Napakalakas din ang kapangyarihan ng Little World of Wind Lightning ni Francis. Paano kung malakas ang kanyang munting mundo? Hindi sapat ang kanyang pangunawa, kaya hindi niya lubos na magagamit ang kapangyarihan ng munting mundo. Nanunuya ang Sacred King Feather Spirit. Ang tatlong Sacred Kings ay naglabas din ng kanilang Little World projections at bumuo ng mas condensed power na dumurog sa kalawakan at nagpatuloy pasulong. Boom! Ang sagupaan ng munting mundo ay naging sanhi ng panginginig ng langit at lupa. Kahit na malakas ang Little Worlds ng grupo ni Francis, tama ang Sacred King Feather Spirit. Ang kanilang pangunawa at paglilinang ay hindi sapat na mataas, kaya hindi nila magagamit ang kapangyarihan ng kanilang munting mundo sa antas ng tatlong sagradong hari. Gayunpaman, ginamit ni Francis at ng kumpanya ang puwersang ito para mapabilis. Kasabay nito, isang berdeng tuldok ng liwanag ang lumitaw sa kamay ni Francis. Ito ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Isang malakas na surge ng sacred power ang namuo sa loob ng katawan ng Cloud Silkworm Saint Butterfly. Boom! Boom! Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay naglabas ng Dream Pollen at ang sutla nito ng sabay. Ang landas sa likod ni Francis ay agad na natatakpan ng isang layer ng kulay bahaghari na liwanag at pollen. Pagkatapos ay inalis ni Francis ang Cloud Silkworm Saint Butterfly at pinalabas ang Sacred Lord Myriad Forms mula sa Misty Spatial World. Maraming anyo mundo ng Wind Lightning. Itinuon ng Sacred Lord Myriad Forms ang kanyang mga mata at binago ang mga elemento ng langit at lupa. Agad na lumitaw ang walang limitasyong elemental na kapangyarihan ng Wind Lightning. Ang kapangyarihang ito ay napakadalisay at madaling makontrol. Kinokontrol ni Francis ang projection ng kanyang Little World of Wind Lightning at pinagsanib ang elemental power ng Wind Lightning sa kanyang katawan. Weng!
Isang pares ng iskarlate na pakpak ng kidlat ang kumalat sa likod ni Francis at biglang naglabas ng nakakasilaw na liwanag habang ang elemental na kapangyarihan ng wind lightning ay nakapalibot kay Francis. Pumunta ka. Inilipat ni Francis ang kapangyarihan ng wind lightning habang tinatangay niya sina Angelica, Godfrey, at Sacred Lord Myriad Forms at nagmamadaling pumunta sa hallway. Perpektong suporta. Hindi mapigilan ni Francis na purihin. Napakakapakipakinabang ng The Eyes of Myriad Forms. Sa sandaling ito, ang buong grupo ni Francis ay naglalakbay sa parehong bilis tulad niya. Gayunpaman, hindi siya mas mabilis kaysa sa isang Sacred King na walang lightning wing spatial flash, at magagamit lamang iyon ng kanyang sarili. Bilang karagdagan, ang tanawin ay napakakomplikado, at sa banal na aura na humahadlang sa kanila, ang lightning wing spatial flash ay mahigpit na pinaghihigpitan at halos hindi na magamit kahit na gusto niyang tumakas ng mag-isa. Boom! Ang grupo ng tatlong Sacred Kings ay nakalusot sa layer ng pollen at seda. Iyan ang Sacred Lord Myriad Forms. Bulalas ng isa sa mga sagradong hari. Francis, ang lakas ng loob mong makipagtulungan sa mga hindi tao. Ang Sacred King Feather Spirit ay umungal sa galit. Ang lahat sa kanilang grupo ay nakakita ng Sacred Lord Myriad Forms sa sandaling siya ay nagpakita upang tulungan si Francis. Habulin mo sila. Ang ekspresyon ng Sacred King Greenlight ay sobrang pangit. Saan mapupunta ang kanilang mukha kung nagawa silang itapon ni Francis? Kahit na may tulong sila ng Sacred Lord Myriad Forms, hindi makakataka si Francis at ang kumpanya. Whoosh! Ang tatlong Sacred Kings ay nagpalibot sa kanilang magnificent power at hinabol sila. Itigil mo sila. Sinabi ni Francis sa Sacred Lord Myriad Forms. Naiintindihan, Guru. Nagsimulang umikot ang kulay bahaghari ng mga mata ng Sacred Lord Myriad Forms. Ang kapangyarihan ng wind lightning sa likod ni Francis ay agad na naging mabigat na elemental na kapangyarihan ng Earth. Boom! 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 Bumagal ang takbo ng grupo ng Sacred Kings. Sa tatlong sagradong hari, ang ilan ay nagdadalubhasa sa elemento ng hangin o tubig, ngunit wala sa kanila ang nagdadalubhasa sa elemento ng Earth. Gayunpaman, ang paglilinang ng Sacred Lord Myriad Forms ay masyadong mababa, kaya ang kailangan lang gawin ng tatlong Sacred Kings ay magsunog ng isang maliit na tipak ng kanilang Mystic Light Sacred Power, at magagawa nilang ganap na baliwalain ang pagtutol na ito. Guru, ang aking paglilinang ay masyadong mababa. Hindi ko sila mapipigilan. Sinabi ng Sacred Lord Myriad Forms kay Francis. Bakit tayo hinahabol ng mga lalaking ito? Pangit ang ekspresyon ni Godfrey, at naglabas siya ng uhaw sa dugo at malupit na aura na parang gusto niyang patayin ang lahat ng nasa likod nila, ngunit alam niyang hindi siya ang makakapareha nila. Umubo si Francis. Ang target ng Sacred King Feather Spirit at ng Blue-Haired Sacred King ay tila siya lang. Nangangahulugan ito na si Francis ay karaniwang hinihila pababa sina Angelica at Godfrey. Sacred King Feather Spirit, sigurado ka bang gusto mo kaming habulin? Malakas na tanong ni Francis. Ang pag-aaksaya ng oras upang habulin ang isang tao sa bangkay ng Diyos ay isang paipong pagpipilian. Pinatay ang isang imperial na prinsipe at pinapahiya ako. Wala kang matatakbuhan. Ang Sacred King Feather Spirit ay nag-alinlangan sandali bago sinabi. Matagal na nilang hinabol ang mga ito. Kung susuko sila ngayon, magiging biro sila. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa paggawa nito. Malamig ang tono ni Francis habang naglalabas siya ng layuning pumatay. Sure. Isang maitim na pilak na busog at isang madilim na gintong araw ang lumitaw sa mga kamay ni Francis. Weng! Inilagay ni Francis ang replica na God-slaying arrow sa skylocking bow at binawi ang bowstring. Isang nakakatakot na madilim na gintong liwanag ang kumalat sa hangin habang nabuo ang imahe ng 100 yarda ang haba. Isang kapangyarihang nakatuon sa kaluluwa ang agad na bumagsak sa 7 eksperto sa Mystic Light Realm. God-slaying arrow. Natakot si Sacred King Feather Spirit nang makita niyang inilabas ni Francis ang arrow na iyon. Agad na huminto ang tatlong Sacred Kings habang nanginginig ang kanilang mga puso.
Ang ilan sa mga mahihinang Sacred Lords ay nadama na parang sinaksak ang kanilang mga kaluluwa, at nagsimula silang makaramdam ng sakit. Nanlambot ang kanilang mga binti, at ang kanilang mga mukha ay namutla sa takot nang marinig nila ang banal na Haring Feather Spirit na nagsabi ng mga salitang, God-slaying arrow. 1085. Teka lang, hindi iyon God-slaying arrow. Naramdaman ng Sacred King Feather Spirit ang kapangyarihan sa loob ng palaso at umiling. Nasaksihan nilang lahat ang kapangyarihan ng isang tunay na God-slaying arrow nang gamitin ito ng Demigod Dragon Emperor sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang kapangyarihang iyon ay maaaring sirain ang langit at lupa, at sinumang mas mahina kaysa sa isang demigod ay hindi makakaligtas. Tinatakot lang tayo ng brat na yan. Ang Sacred King Feather Spirit ay nanumpa. Ang Sacred Lord sa likod ng tatlong Sacred Kings ay agad na nagpakawala ng hininga nang marinig nila ito. Saan nakakuha ang brat na ito ng replica na God-slaying arrows? Naguguluhan si Sacred King Mubay. Sa hitsura nito, ang replika ng God-slaying arrow na si Francis ay hindi masyadong mahina, ngunit sinong panday sa Great Gunlord Dynasty ang makakagawa ng ganoong mataas na uri ng armas? Binitawan ni Francis ang bowstring sa sandaling ito. Whoosh! Isang higanteng dark golden arrow phantom na maaaring tumago sa lahat ng bagay na pinalabas ng isang bagyo ng dark gold. Ipagtanggol. Naging seryoso ang ekspresyon ng Sacred King Feather Spirit habang nagsasalita siya. Ang iba pang dalawang Sacred Kings ay parehong agad na nagpalipat-lipat ng kanilang sacred power at nag-activate ng kapangyarihan ng kanilang Little World projections. Napakaliit ng daanan, kaya hindi sila makapagtago kahit saan. Maaari lamang silang umatras o hamarang. Gayunpaman, dahil maaaring harangan ng mga kristal na pader ang Divine Sense at ang tanawin ay napakakomplikado, kung atras ang mga ito, maaaring magamit ni Francis ang pagkakataong ito para makatakas. Ang kahirapan sa paghahanap kay Francis pagkatapos ay magiging napakahirap. Ang pinakamahalagang bagay ay si Francis ay napakalapit sa kanila, na nagpapataas ng kapangyarihan ng replica na God-slaying arrow. Gayunpaman, ang tatlong Sacred Kings ay naniniwala na, hanggat sila ay nagpapatuloy sa buong pagtatanggol, hindi magiging mahirap na harangan ang kapangyarihan mula sa replikang God-slaying arrow na ito. Huweng. Pinagsanib ng tatlong Sacred Kings ang kapangyarihan ng kanilang Little World projection at ginawa itong Dark Blue Defensive Dimension. Ang tatlong Sacred Kings ay gumamit ng mga Sacred Defensive Technique na may sukat upang maprotektahan ang kanilang sarili. Bam! Ang higanteng dark gold arrow ay bumaril pasulong at nagpakawala ng isang bagyo ng metal at kidlat. Talagang lumitaw ang mga bitek sa mga dingding sa malapit. Hindi maganda. Ang replikang God-slaying arrow na ito ay tina-target ang kaluluwa. Nalaman ng Sacred King Feather Spirit na may mali. Bagamat ang mga pag-atake na ginawa ng Mystic Light Sacred Power ay maaaring dumaan sa pisikal na dimensyon at makapinsala sa kaluluwa, isang pag-atake na partikular na nakatarget sa kaluluwa ay ibang-iba. Nakakatakot na kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Paanong ang brat na ito ay may kapangyarihan ng God Tribulation Lightning? Malubhang nasugatan na ang Sacred King Greenlight, at siya ang una sa tatlong Sacred Kings na bumagsak. Bagamat maaaring harangan ng tatlong Sacred Kings ang karamihan sa replika ng kapangyarihan ng God-slaying arrow, ang mga pag-atake ng kaluluwa ay maaaring dumaan sa lahat. Naabot pa nito ang mga Sacred Lords sa likod nila habang ang isang bombardment ng metal at God Tribulation Lightning ay sumabog sa Soul Dimension. Boom! Naayos ang pagsabog, at ang mga ekspresyon ng tatlong sagradong hari ay sobrang pangit. Ang isa na may pinakamabigat na pinsala ay ang Sacred King Greenlight. Siya ay malubhang nasugatan sa simula, at siya ngayon ay mas mahina. Ang may pinakamahinang pinsala ay si Sacred King Mubay. Nagdadalubhasa siya sa kaluluwa, kaya mas malakas ang kanyang pagtutol, ngunit hindi niya lubos na naharap ang pambobomba ng God Tribulation Lightning at elemental na metal. Shit! Niloko tayo ng brat na yon. Sampay ng Sacred King Feather Spirit. Tinakot sila ni Francis ang replika na God-slaying arrow, kaya hindi nila natukoy ang mga kakayahan nito sa opens iba.
Ibinaba nila ang kanilang mga bantay nang malaman nilang ito ay isang replika, ngunit ang kapangyarihan nito ay labis na lumampas sa kanilang mga inaasahan. Alam ng tatlong Sacred King na hindi na nila maabutin si Francis, kaya umupo na lang sila at pinagaling ang kanilang mga sugat. Huwag mo nang habulin ang brat na iyon. Marami pa ring kapalaran ang bangkay ng Diyos, hindi natin maaaksaya ang lahat ng oras natin sa Kanya. Iminungkahi ng Sacred King Feather Spirit. Siya ang unang nagmungkahi na patayin si Francis. Ang iba naman ay tumango bilang pagsang-ayon. Ngunit kung magkita tayong muli, puputulan ko siya sa 10,000 piraso. Ang Sacred King Feather Spirit ay may pangit na ekspresyon habang nagsasalita siya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Sa ibang lugar sa bangkay ng Diyos, tumakas si Francis kasama sina Godfrey at Angelica sa sandaling mabaril niya ang kanyang replika na God-slaying arrow. Inutusan din niya ang Sacred Lord's myriad forms na baguhin ang elemento ng Yuan Qi sa pathway, pati na rin burahin ang anumang aura na naiwan nila kapag tumatakbo. Alam ni Francis na imposibleng ganap na pigilan ang tatlong Sacred King sa isang replika lang na God-slaying arrow, ngunit hindi niya maalis ang totoong God-slaying arrow dahil mayroon pa siyang mga kaaway na demigod. Upang makabawi, inilagay niya ang lahat ng kanyang simbolo ng God Tribulation Lightning sa replika na God-slaying arrow. Bukod pa rito, mas mahusay ang kontrol ni Francis sa God-slaying arrow na nakabatay sa kaluluwa, kaya mas may palabas niya ang kapangyarihan nito. Magpahinga muna tayo saglit. Sinabi ni Francis pagkatapos nilang ganap na makatakas mula sa tatlong Sacred Kings. Inubos niya ang lahat ng kanyang simbolo ng God Tribulation Lightning, kaya kailangan ni Francis na bumawi o kung hindi ay hindi magkakaroon ng malaking epekto ang kanyang pag-atake sa kaluluwa, na lubhang nagpapahina sa lakas ng kanilang buong grupo. Oo naman. Sina Godfrey at Angelica ay parehong sumang-ayon. Pagkatapos ng lahat, iniligtas sila ni Francis sa pagkakataong ito. Bukod pa rito, kung wala si Francis sa kanyang pick, ang dalawa sa kanila ay hindi makakayanan ang lahat ng panganib sa loob ng bangkay ng Diyos. Naglabas si Francis ng ilang mapagkukunan na tumulong sa kaluluwa mula sa Misty Spatial World. Ang ilan sa kanila ay nagmula sa ibinigay sa kanya ng Sacred King Green Light. Kinuha ni Francis ang lahat ng kayamanan ng kaluluwa at ibinigay ang natitira kina Godfrey at Angelica. Pinili ni Francis ang mga mapagkukunang pinakakapakipakinabang sa kanya at sinimulang i-duplicate ang mga ito sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Pagkatapos ay kumain si Francis ng ilang halamang gamot at inilipat ang Soul Recovery Divine Technique. Ngayong ang Soul Recovery Divine Technique ni Francis ay umabot na sa rurok, ang kanyang mga kakayahan sa pagtatanggol sa kaluluwa at bilis ng pagbawi ay tumaas ng husto. Bilang karagdagan, ang kaluluwa ni Francis ay isang lightning soul body, ibig sabihin na ang mga simbolo ng God Tribulation Lightning ay bahagi ng kaluluwa ni Francis. Nangangahulugan ito na ang kanyang mga simbolo ng God Tribulation Lightning ay mababawi din kapag na-circulate niya ang Soul Recovery Divine Technique. Siyempre, habang pinapagaling ang kanyang kaluluwa at nililika ang kanyang mga simbolo ng God Tribulation Lightning, ginamit din ni Francis ang 10,000 Divine Thoughts Technique para mag-multitask. Isang substandard na God Crystal ang lumitaw sa kamay ni Francis, pati na rin ang maraming mahalagang mapagkukunan na naglalaman ng mga elemento ng Earth, Wind, at Lightning. Si Francis ay ganap na pinagsama ang kanyang 5 Elemental Wind Lightning Technique sa mga unang yugto ng ika-9 na antas. Gumamit si Francis ng substandard na God Crystals upang magtanim, at dahil ang mga halamang gamot sa bangkay ng Diyos ay napakabisa, ang kanyang Earth of Wind Lightning ay malapit nang bumagsak sa mga huling yugto. Ang mga mapagkukunan sa bangkay ng Diyos ay lubos na nakinabang sa kanyang buhay at katawan. Habang naglilinang, siniyasat din ni Francis sina Godfrey at Angelica. Nagbigay ng masama at masamang aura ang isang kulay ube at kulay dugo na figure nang magsimula itong mag-condense sa little world ni Godfrey. Mukhang gumagawa ng clone si Godfrey. Nakita ni Francis ang sitwasyon sa loob ng Godfrey's little world. Sa cultivation ni Godfrey, maaari na siyang gumawa ng clone matagal na ang nakalipas, ngunit abala siya sa pagpapalaki ng sarili niyang lakas at pagsasama-sama ng kanyang cultivation.
Sa kabilang panig, pinipino ni Angelica ang kanyang Mystic Light Sacred Power at paminsan-minsan ay kumakain ng ilang mga halamang gamot upang magkaroon ng pangunawa. Ang pinakamalaking bentahe ng espiritual na lahi ay ang kanilang pinagmumulan ng kapangyarihan. Bagamat si Angelica ay nasa unang bahagi pa lamang ng Mystic Light Realm, ang kanyang Mystic Light Sacred Power ay maihahambing na sa Sacred Kings. Kung mas malakas ang kanyang Mystic Light Sacred Power, mas malakas ang kapangyarihan ng kanyang spiritual race bloodline. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata makalipas ang isang araw. Tara na. Bagaman ang tatlo ay nakakuha ng maraming at kailangan na pumasok sa pag-iisa upang magamit ito, ang oras ay mahalaga sa bangkay ng Diyos. Wala silang panahon para magtanim dito. Bagamat hindi pa lubusang na-recover ni Francis ang kanyang God Tribulation Lightning sa isang araw, halos naka-recover na ito. Si Angelica at Godfrey ay umalis sa pag-iisa nang hindi sinasadya. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay tumayo sa balikat ni Francis at naghagis ng ilang barya sa hangin bago tumuro sa isang tiyak na direksyon gamit ang mga paa nito. Brother Feng, nakakaramdam din ako ng kakaibang kaguluhan kay Yuan Chi sa direksyon na iyon. Nakangiting sabi ni Angelica. Whoosh! 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 Nagsimula na namang gumalaw ang tatlo sa Crystal Maze. Ngayong nakarating na sila sa gitna ng bangkay ng Diyos, ang mga pader dito ay napakatigas at mahirap sirain. Nangangahulugan ito na magkakaroon ng mas kaunting kapalaran. Gayunpaman, kapag nahanap na nila ang isang bagay, ito ay mas mabuti kaysa sa kapalaran sa labas. Maaaring naglalaman ang kapalaran ng sikreto sa pagiging isang Diyos. Lalong lumalakas ang kaguluhan ni Yuan Chi. Sigurado si Angelica na napili nila ang tamang target. Biglang lumawak ang espasyo pagkatapos dumaan sa hindi mabilang na mga landas. Tila nakarating sila sa ibang lugar habang pinupuno ng kakaibang kapangyarihan ang langit at lupa. Sa pinakasentro ng lugar na ito ay isang napakalaking malakristal na bagay. Ni hindi nila makita kung saan ito natapos. Maraming eksperto sa tao at hindi tao ang nakapalibot sa lugar sa ilalim ng napakalaking crystalline na bagay na ito, kabilang ang mga eksperto sa demigod. Ito ay dapat na isang tiyak na bahagi ng mga panloob na organo ng bangkay ng Diyos. Pinaandar ni Francis ang kanyang paningin sa maximum at nagtapos pagkatapos gamitin ang kanyang kakayahan sa transparency. Tara na. Nagtungo ang tatlo sa grupo ng mga tao sa di kalayuan. Ang mga tao at hindi mga tao ay parehong nagtipon sa ilalim ng napakalaking malakristal na bagay. Ang mga hindi tao ay pinamunuan ni Demigod Arcane Void, isang demigod ng Dark Capital Cult, habang ang mga tao ay pinamumunuan ni Demigod Withered Breath, isang Grand Elder ng Sky Suspension Palace. Ang mga tao ay bahagyang mas malakas, ngunit kailangan nilang magbayad ng mabigat na presyo upang talunin ang mga hindi tao. Bukod dito, ang pinakamahalaga ngayon ay ang kapalaran sa loob ng bangkay ng Diyos. Ibang grupo ang nandito. Mga tao sila. Maraming tao na Sacred Lords ang masayang nagsalita nang makita nilang dumating si Francis at ang kumpanya, ngunit umiling sila nang maramdaman nila ang lakas ni Francis at ng kumpanya. Sa kabilang banda, si Demigod Withered Breath, na tila isang sinaunang piraso ng kahoy, ay napatingin sa tatlo. Si Francis at ang kumpanya ay sobrang low-key habang dahan-dahan silang lumalapit. Wala na silang pakialam sa ibang bagay. Naramdaman ni Francis ang isang sinaunang at matandang soul intent habang papalapit sila. Napakakapal nito at patuloy na nadudurog ang kanyang kaluluwa. May napakalakas na soul intent doon. Tiningnan ni Francis ang napakalaking malakristal na bagay ng may kagalakan. Dahan-dahang lumapit ang tatlo at umupo sa ilalim ng malabong pulang kristal. Nararamdaman nila ang kakaibang layunin na nagmumula rito. Ginagamit ng lahat ng tao at hindi tao na naruroon ang kapangyarihang ito para mapataas ang kanilang soul intent. Anong meron doon? Siniyasat ni Francis ang napakalaking malakristal na bagay. Maraming mga bitik na kumalat sa bawat direksyon sa pagitan ng dalawang puwersa. Isang malabong pulang aura ng kaluluwa ang lumabas mula sa mga bitik. Habang papalapit ang isa, mas malinaw na mararamdaman ng isa ang layuning ito.
Sa isang tiyak na sandali sa oras, isang malabong gininto ang layer ng liwanag ang tumakip sa kaliwang mata ni Francis habang siya ay tumitingin sa mga kristal na dingding. 1086. Anong meron doon? Isang malabong gininto ang layer ng liwanag ang tumakip sa kaliwang mata ni Francis habang nakatingin siya sa mga kristal na dingding. Sa sandaling ito, tila nakakita ng ibang mundo si Francis. Isa itong napakalaking pulang kristal na baging na maaaring mas malaki pa sa Great Gan Imperial Palace. Ang baging na ito ay umiikot paitaas na parang whirlpool na dumaan sa bubong ng mga kristal na dingding. May 7 kulay na prutas sa baging. Pinuno nila ang kalangitan na parang mga bituin at kumalat sa buong dimensyon. Gayunpaman, ang baging at ang mga prutas ay natatakpan ng isang manipis na patong ng kristal na kahit na ang kulay ng mga prutas ay hindi makadaan sa ibabaw. Tila may isa pang napakalaking bagay na malakristal sa dimensyon bukod sa napakalaking baging din. Siyempre, ito lang ang nakita ni Francis. Wala siyang ibang aura o pressure na naramdaman. Iyon ay isang ganap na bagong mundo. Huminga ng malalim si Francis. Ang baging ay ang pinakamalaking halaman na nakita ni Francis sa kanyang buhay. Parang isang misteryosong kaharian. Ang malabong pulang soul intent ay dapat nanggaling sa mga baging. Pagtatapos ni Francis. Gayunpaman, mayroong isang layer ng puting kristal na sumasakop sa ibabaw ng mga baging. Ang pinagmumulan ng kapangyarihan na ito ay malamang na tumutulo mula sa ilang mga bitek. Gayunpaman, kung ang aura na tumutulo ay naging napakabisa na kaya nitong bigyang daan ang mga eksperto sa Mystic Light Realm na magkaroon ng pangunawa, mahirap isipin kung anong uri ng epekto ang magkakaroon kung ang isang tao ay direktang nilinang sa loob o kung anong uri ng mga natatanging kakayahan ang taglay ng mga prutas. Sa sandaling ito, ang demigod Withered Breath ay nagbigay ng naguguluhang sulyap kay Francis, at agad na itinigil ni Francis ang paggamit ng kanyang Light of Transparency upang suriin ang panloob na rehiyon ng crystalline na item. Senior Withered Breath. Ano ito? Tanong ng isang Sacred King mula sa Sky Suspension pala sa tabi ng demigod Withered Breath. Nakita niya ang demigod Withered Breath na tumingin kay Francis, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ang isang maagang yugto ng Sacred Lord ay maakit ang atensyon ng isang demigod. Agad na napalingon sa ibang lugar ang tingin ni Francis. Iyon ay natigilan ang ekspresyon ni Francis nang tumingin siya sa isang tiyak na direksyon sa malayo. Nalaman niyang may isa pang malaking malakristal na bagay sa labas. Sa hitsura nito, maraming mga kristal na bagay na tulad nito, ngunit ang isang ito ay may bitek sa ibabaw. Lumawak muli ang kaalaman ni Francis. Mayroong hindi mabilang na kapalaran sa loob ng bangkay ng Diyos, ngunit hindi lahat ng tao dito ay may lakas na hanapin ito. Sa pagkakataong ito, pinili ni Francis na manatili at maghintay ng tamang timing dahil dalawang puwersa ang narito. Ang kapalaran sa loob ng panloob ng mga rehiyon ng bangkay ng Diyos ay higit na mahalaga kaysa sa kapalaran sa labas ng bangkay ng Diyos. Kahit na hindi siya makakuha ng anumang prutas mula sa mga baging, ang maramdaman lamang ang aura mula sa mga baging ay lubhang kapakipakinabang para kay Francis. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-cultivate. Sa wakas ay nagkaroon siya ng ilang oras upang magtanim, kaya't halatang hindi niya ito masasayang. Ipinalibot niya ang 10,000 Divine Thoughts technique at nagsimulang mag-multitask. Agad na kumuha si Francis ng ilang mahahalagang mapagkukunan at substandard na God Crystals na nakuha niya sa bangkay ng Diyos. Ang isang maliit na maagang yugto ng Sacred Lord ay gumagamit ng substandard na God Crystals upang linangin. Hindi natatakot ang brat na iyon na mamatay siya sa pagpapakita ng kanyang kayamanan. Ang ilang Sacred Lords ay hindi maiwasang magmura nang makita nila si Francis na napakasayang. Hindi sila handang gumastos ng alinman sa mga mapagkukunan na nakuha nila sa bangkay ng Diyos dahil pinaplano nilang gamitin ito upang masira ang mga bottleneck sa hinaharap. Ang ilang mga Sacred Lords at Sacred Kings ay nakatutok na kay Francis, ngunit siya ay nagpatuloy sa paglinang mag-isa. Sa totoo lang, mayroon pa rin kakaibang mapagkukunan si Francis tulad ng mga sinaunang halamang gamot at bloodline essence, ngunit hindi ito nagmula sa bangkay ng Diyos, kaya hindi angkop para sa kanya na alisin ang mga ito ngayon.
Unti-unting lumipas ang oras, at ganap na inubos ni Francis ang substandard na God crystals at resources sa kanyang mga kamay. Ang sacred power whirlpool sa loob ng kanyang katawan ay naging mas malaki at mas maliwanag. Sa sandaling ito, lumapit ang isa pang grupo mula sa isang kristal na daanan sa malayo. Dumating na ang isang matandang ditao na sagradong hari. Bulalas ng maraming tao sa lugar ni Francis. Hindi sapat ang isang Sacred King para magbigay ng advantage sa mga hindi tao, pero kung may mag-asawa pang Sacred Kings na darating, magiging iba ito. Kung tutuusin, ang mga demigod ay mga sagradong hari lamang na humipo sa kapangyarihan ng pagka-Diyos. Hindi sila tunay na mga Diyos, at ang aktwal na pagkakaiba sa pagitan nila at ng mga sagradong hari ay hindi ganoon kalaki. Natigilan ang ekspresyon ni Francis nang mag-scan ang kanyang divine sense. Ang hindi tao na Sacred King na ito ay ang Sacred King Roaring Sky, na humabol kay Francis at kasama niya kanina. Noon, sina Francis, Godfrey, Angelica, at Sacred Lord Griffin ay nakipagtulungan upang lumaban, ngunit hindi sila nakatakas mula sa sagradong haring ito. Sa huli, dumating si Sacred King Yulong mula sa Grand Imperial Hall at iniligtas sila. Siyempre, hindi nagtagal ay natagpuan ng Sacred King Roaring Sky si Francis at ang kanyang kasama at nagpahayag ng mapang-asar na ekspresyon. Hindi kita pinatay noon, pero kung may pagkakataon, gagawin ko talaga sa pagkakataong ito. Alam ng maraming tao sa magkabilang panig na ang Sacred King Roaring Sky ay nagsasalita tungkol kay Francis at kasama. Pagkatapos ng lahat, ang mga sagradong hari ay bihirang lumitaw sa larangan ng digmaan, kaya't binigyan ng malaking pansin ang hitsura ng bawat sagradong hari. Hindi nagtagal ay dumating din ang isang taong Sacred King. Ito ay ang Sacred King Earth Ghost mula sa Earth Demon Cult. Nandito rin ang batang iyon. Tumingin si Sacred King Earth Ghost kay Francis na may nakakunot na mga kilay. Bahagya siyang natakot kay Francis dahil halos sigurado siya na si Francis ay mayroong maraming replika na God-slaying arrow o kahit isang tunay na God-slaying arrow. Paano pa kaya maglalakas loob ang tatlong Sacred Lord na pasukin ang bangkay ng Diyos ng mag-isa? Ito ay magiging katulad ng panliligaw kay kamatayan. Senior Earth Ghost, mangyaring pumunta dito. Sacred King Earth Ghost, sasabihin namin sa iyo ang lahat ng nangyayari dito. Maraming mga tao na Sacred Lords at Sacred Kings ang bumati sa Sacred King Earth Ghost. Iniwasan ng Sacred King Earth Ghost si Francis at pumunta sa pinakaharap para maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon mula sa ilang upper echelon na miyembro ng Sky Suspension Palace. Sa isang tiyak na sandali, isang elder na may puting buhok sa tabi ng demigod Withered Breath ay lumabas sa kanilang munting mundo. Senior Withered Breath, handa na kami. Ang matanda na ito ay naglabas ng ilang puting array flag. Ang mga ito ay may iba't ibang laki at may iba't ibang istruktura din. Demigod Arcane Void, magsimula tayo. Biglang sabi ni Demigod Withered Breath. Oo naman. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may itim na pakpak at matalas na bibig ay agad na tumayo mula sa gilid na hindi tao. Lahat ay lumabas ng pag-iisa na may kumukulo na dugo at pananabik. Maaari na tayong magsimula ngayon. 2 demigod at isang array grandmaster. Siguradong masasakop natin ang kapalaran dito. Sa totoo lang, sinubukan ito ng 2 demigod noong una silang dumating, ngunit walang pakinabang. Ngayong parami ng parami ang mga eksperto dito at may tulong sila ng isang array na nilikha ng isang array grandmaster, naniniwala ang lahat na magagawa nilang masakop ang malakristal na bagay na ito at magagawang scout out kung ano ang nasa loob nito. Who? Biglang itinapon ni Grandmaster Chi ang lahat ng array flag sa ere at nag-activate ng technique habang naglalabas siya ng hindi mabilang na mga seal. Whoosh! 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 Ang array ng mga flag sa himpapawid ay biglang naglabas ng sacred power at lumipat sa isang pattern hanggang sa ito ay bumuo ng isang napakalaking array. Tumigil ka, mahinang sabi ni Grandmaster Chi. Whoosh! 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 Lahat ng array flag na lumilipad sa himpapawid ay biglang huminto habang nabuo ang array. Maaari bang kontrolin ng lahat ng naruroon ang isang tiyak na flag ng array at tumulong?
Iyan lang ang paraan para masakop natin ang kapalaran dito. Tumawa si Grandmaster Chi at sinabi. So. Ang lahat ng mga grupo ay nagsimulang lumipat sa tabi ng ilang mga flag ng array. Nagawa ng mga tao at hindi mga tao na punan ang bawat array na posisyon ng flag. Atake. Ang dalawang demigod ay nagbigay ng utos at nagsimulang iikot ang hanay. Boom! Ang array ay kumikislap na may hindi mabilang na nakakatakot na mga ondulasyon ng kapangyarihan habang ang lahat ay nagpapakalat ng kanilang mystic light sacred power at pinakawalan ang kanilang mga lihim na diskarte sa OpenSiba. Ang mga bola ng maraming kulay na mga ilaw ng kapangyarihan ay agad na dumapo sa bitek ng kristal. Napakalalim ng array na ito. Hinawakan ni Francis ang isa sa mga array flag at nakaramdam ng kakaibang koneksyon sa lahat ng naruroon. Sa pag-atake ngayon lang, ang kapangyarihan ng lahat ay pinagsama-sama at nagawang maging mas malakas sa buong antas. Nalampasan nito ang mga imahinasyon ni Francis. Kumalat lang ng kaunti ang bitek sa kristal, ngunit biglang lumakas ang layunin. Ang lahat ng mga eksperto na naruroon ay kailangang labanan ang pagnanasa na magsimulang makakuha ng pangunawa. Muli, ang demigod withered breath ang nagbigay ng utos. Kumulo ang dugo ng lahat ng naruroon habang ipinapaikot nila ang kanilang mystic light sacred power at nagpakawalan ng panibagong pag-atake. Bam! 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 Sa pagkakataong ito, isang bahagyang mas malaking bitek ang lumitaw sa ibabaw ng kristal, at mas maliliit na bitek ang kumalat sa bawat direksyon. Isang mapanglo na layunin ang nagsimulang kumilos, at nayanig ang puso ng kahit na dalawang demigod sa harapan ng hanay. Ang mga mata ng lahat ay kumikislap habang sinusubukan nilang makita kung ano ang nasa loob ng bitek. Huling round ng pag-atake. Desidido ang tono ng demigod withered breath. Ang mga tao at hindi mga tao na naruroon ay labis na nasasabik. Halatang naniniwala sila sa sinabi ng isang demigod. Magagawa nilang makalusot sa huling pag-ataking ito. Pang! Boom! Ang lahat ay naiinip na pinakawalan ang huling round ng mga pag-atake, pagkatapos ay ibinaba ang kanilang mga flag ng array at naghanda upang makapasok. Boom! Ang mga bitik sa kristal ay agad na lumawak ng ilang beses at nagbukas ng isang maliit na daanan. Isang pulang layunin ang lumabas na parang tsunami at naglabas ng malakas at mapanglo na aura. Mag-ingat ka! Ipinakalat ni Francis ang kanyang soul intent at inilabas ang projection ng kanyang little world of illusions para masakop sina Angelica at Godfrey. Bam! Ang mga surge ng nakakatakot na layunin ay lumabas mula sa pathway at bumagsak sa paligid na parang isang halimaw. Ang ilan sa mga Sacred Lords na hindi handa ay nawalan pa ng malay habang ang Sacred Lords na may mas malakas na soul intent o defensive treasure ay nadama na may mali at agad na nagsimulang protektahan ang kanilang sarili. Bagamat sina Angelica at Godfrey ay protektado ng munting mundo ng mga ilusyon ni Francis, naramdaman pa rin nila na ang kanilang mga kaluluwa ay binomba, at ang kanilang mga kamalayan ay naging malabo. 1087 Fruit of the Vines. Ang mga surge ng nakakatakot na layunin ay lumabas mula sa pathway at bumagsak sa paligid na parang isang halimaw. Bagamat sina Angelica at Godfrey ay protektado ng munting mundo ng mga ilusyon ni Francis, naramdaman pa rin nila na ang kanilang mga kaluluwa ay binomba, at ang kanilang mga kamalayan ay naging malabo. Mas mabuti ang sitwasyon ni Francis. Siya ay may malakas na kaluluwa at ang soul recovery divine technique. Dagdag pa sa katotohanan na mayroon siyang proteksyon ng God's spiritual eye, halos walang epekto kay Francis. Ang layunin na pumuno sa lugar ay humina lamang pagkatapos ng mahabang panahon. Halos 70% ng mga eksperto na naruroon ay nawalan ng malay at bumagsak sa lupa. Walang nakakaalam kung sila ay patay o buhay. Ang mga natitirang Sacred Lords na may mas malakas na soul intent o sacred techniques ay hindi maganda, at maging ang Sacred Kings ay hindi rin maganda ang pakiramdam. Ang barrage ng intent na ito ay nagpapahina sa kanilang mga kaluluwa. Bagamat napakalakas ng kaluluwa ng dalawang demigod, nakatayo sila sa pinakaharap, kaya naapektuhan din sila. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ng lahat ng mga eksperto. Ito ay dahil masyadong maraming enerhiya ang natipon sa kristal.
Ang isang biglaang butas ay naglabas ng lahat ng enerhiya na lumilikha ng sitwasyong ito. Gayunpaman, ang mga gising pa ay walang pakialam tungkol dito at agad na nag-charge sa kristal. Ipinakalat ni Francis ang kanyang soul power para tulungan sina Angelica at Godfrey. Kuya Francis, salamat. Agad namang nagpasalamat si Angelica kay Francis. Ang kanyang soul intent ay ang pinakamahina sa tatlo. Isa na itong himala kung kaya niyang manatiling gising ngayon. Tara na. Sinabi ni Francis matapos makitang maayos silang dalawa. Whoosh! 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 Agad na umangkas ang tatlo sa maliit na pathway. Ayos kayong tatlo. Papasok na sana ang Sacred King Roaring Sky nang magulat siya sa pagiging maayos ni Francis at ng kumpanya. Maging ang ilang mga Sacred Kings ay nasugatan dahil hindi sila nakabantay, ngunit ang tatlong taong Sacred Lord na ito ay nagawang mapanatili ang kanilang kamalayan. Kung ganoon ang kaso, pagkatapos ay mamatay ka. Ang Sacred King Roaring Sky ay may masamang ekspresyon. Mula sa kanyang pananaw, kahit na ang tatlong Sacred Lord na ito ay nagawang harangan ang layunin ngayon, ang kanilang kasalukuyang estado ay hindi magiging napakahusay. Magiging totoo ito lalo na para kina Francis at Angelica, na nasa mga unang yugto pa lamang ng Mystic Light Realm. Isang madilim na berdeng halberd ang lumitaw sa kamay ng Sacred King Roaring Sky. Kumikinang ito ng mahinang asul na liwanag, at tila kaya nitong kontrolin ang kapangyarihan ng tubig. Alab ng kidlat ng Tribulation ay. Si Francis ay umatake bago pa magawa ng Sacred King Roaring Sky. Si Angelica at Godfrey ay napakahina ngayon, kaya tiyak na hindi sila ang kalaban ni Sacred King Roaring Sky. Kaya, ginamit kaagad ni Francis ang kanyang Soul Eye Bloodline Techniques. Boom! Isang bola ng nasusunog na simbolo ng God Tribulation Lightning ang dumapo sa kaluluwa ng Sacred King Roaring Sky. Ang Sacred King Roaring Sky, nakakalabas lang ng kanyang Heaven-grade Divine Weapon, ay agad na nagambala bago siya makaatake. Arg! Pakiramdam ng Sacred King Roaring Sky na ang kanyang kaluluwa ay pumasok sa impyerno ng apoy at kidlat habang nilalabanan niya ang pambobomba ng 10,000 kidlat. Ang pag-ataking ito ay naglalaman lamang ng 30% ng God Tribulation Lightning ni Francis, ngunit dahil kinailangan ng Sacred King Roaring Sky na harapin ang layunin na iyon kanina, ang kanyang kaluluwa ay medyo mahina, kaya sapat na ang 30% para masugitan siya. Ginamit ni Francis at ng kumpanya ang pagkakataong ito para makapasok sa kristal pagkatapos na ilabas ang pag-ataking ito. Damn! Ang batang si Francis. Kailangang aminin ng Sacred King Roaring Sky na minamaliit niya ang kanyang kalaban. Ang paglaki ni Francis ay lumampas din sa kanyang inaasahan. Si Francis at ang kumpanya ay tila dumating sa ibang mundo sa sandaling pumasok sila sa higanteng kristal. Kumikislap ang maraming kulay na ilaw sa loob ng dimensyon, at napuno ng malalim na layunin ang bawat pulgada ng espasyo. Isang makapal at mabigat na kapangyarihan ng mga batas ang dumurog sa kanila. Sa isang iglap, naramdaman ng tatlo na lumakas ang kanilang soul intent, ngunit kasunod iyon, naramdaman ni na Godfrey at Angelica na hindi nila kayang tiisin ang ritual na ito. Kinailangan nilang ganap na mag-concentrate o kung hindi ay hihina ang kanilang layunin hanggang sa mahulog sila sa kapangyarihang ito, hindi na maibalik ang kanilang malay. Ang sitwasyon ay katulad noong inilagay ni Francis ang kanyang kaluluwa sa lawa ng Ancient Dream Realm. Gayunpaman, ang kapangyarihang ito ay dahan-daang nawala, kaya ang mga nasa loob ng kristal ay maaaring maging mas mahusay ang pakiramdam. Iyon ay. Tumingin si Angelica sa langit. Makukulay na prutas ang makikita sa kabila ng baging, at bawat isa ay nagbigay ng kakaibang kinang. Masasabi ng isa na sila ay mga kayamanan sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila, at sa sandaling ito, mayroong hindi mabilang na mga prutas. Para silang mga bituin na pumuno sa langit. Anong nangyayari? Tumalon si Godfrey sa hangin, ngunit naramdaman niya ang isang batas na pumipigil sa kanya na hindi niya mailarawan. Ang kanyang Sacred Lord intent ay hindi rin maaaring sumanib sa dimensyong ito. Ang mga batas ng langit at lupa dito ay iba sa continent zone. Naramdaman ni Francis sa isang sulyap.
Ang dimensyong ito ay katulad ng Ancient Dream Realm, ngunit ito ay mas condensed sa mga tuntunin ng mga batas at layunin. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumalon mula sa misty spatial world at tila ganap na hindi naapektuhan. Sinuri nito ang paligid gamit ang itim nitong mga mata. Sa sandaling ito, ang dalawang demigod ay nasa langit. Lumipat na sila sa paligid ng baging, sinusubukang humanap ng posibleng kapalaran. Ang Sacred Kings at late-stage Sacred Lords ay kumalat din at sinubukang humanap ng kapalaran. Whoosh! Pumasok din ang Sacred King Roaring Sky, ngunit hindi na siya nag-abala kay Francis at sa kanyang mga kasama. Sa halip, lumipad siya sa hangin at siniyasat ang baging, sinusubukang hanapin ang kanyang sariling kapalaran. Ang mga unang pumasok ay may mas mataas na posibilidad na makahanap ng kayamanan. Malinaw na hindi niya sasayangin ang ganoong mahalagang oras kay Francis. Sa isang tiyak na sandali, huminto si Demigod withered breath at iwinagayway ang kanyang kamay. Isang malalim na kislap ng liwanag ang dumapo sa isang pulang prutas. Ang layer ng kristal sa paligid ng pulang prutas na ito ay napakanipis, at nagkaroon pa nga ng kaunting bitek dito, ngunit ang kristal sa paligid ng prutas ay nanatiling hindi nabigla sa pag-atake ni Demigod Withered Breath. Withered Breath, may nahanap ka ba? Nagpakita ng masamang ngiti si Demigod Arcane Void nang kumalat ang isang pares ng itim na pakpak sa kanyang likuran, at tumungo siya patungo sa Demigod Withered Breath. Nililigawan mo si kamatayan. Naging malungkot ang ekspresyon ni Demigod Withered Breath habang hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang pumuno sa hangin at bumaril patungo sa Demigod Arcane Void. Nag-aaway ang dalawang demigod. Tumalon ang puso ni Godfrey. Ang dalawang demigod ay mabilis na umangkop sa dimensyong ito. Ang langit ay ang larangan ng labanan ng dalawang demigod, kaya ito ay naging isang ipinagbabawal na lugar. Si Francis at ang kumpanya ay naghiwalay din at nagpunta upang maghanap para sa kanilang sariling kapalaran sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang sariling mga kasanayan. Unang dumating si Francis sa tabi ng isang asul na prutas at naglabas ng malakas na pag-akyat ng eye intent. Isang malabong gininto ang liwanag ang ganap na nakakita sa bunga. Ang sinag ng liwanag na nagmumula sa kaliwang mata ni Francis ay nawala pagkaraan ng ilang sandali. Napakahirap na paghiwa-hiwalayan ang kristal na ito. Si Francis ay sumuko sa pagwasak ng kristal. Napakahirap na buwagin ang kristal na pader o anumang iba pang material na gawa sa divine power na may kasalukuyang kakayahan ni Francis. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumayo sa balikat ni Francis at nagsimulang tumalon. Sinasabi mo iyan dahil ang layunin mula sa dimensyong ito ay tumutulo mula sa mga baging, dapat may bitek sa ibabaw ng mga baging. Agad na naunawaan ni Francis ang ibig sabihin ng maliit na paws ang magnanakaw. Sa katotohanan, ito ang nangyari. Sa sandaling pumasok ang lahat sa dimensyong ito, itinoon nila ang kanilang mga mata sa mga nakamamanghang prutas, ngunit napakahirap makuha ang mga prutas na ito. Nakahanap si Demigod Withered Breath ng prutas na may bitek sa ibabaw ng kristal at hindi pa rin ito makalusot. Nawala ang maliit na paws ang magnanakaw pagkatapos ibigay kay Francis ang pointer na ito. Halatang hindi pwedeng maupo lang ito sa ganoong lugar. Hindi nag-abala si Francis at ipinakalat ang kanyang layunin sa dimensyong ito. Dahil ang mga bata sa dimensyong ito ay katulad ng Ancient Dream Realm, karamihan sa layunin ni Francis ay maaaring mabilis na sumanib dito. Hindi nagtagal ay naramdaman ni Francis na ang kapangyarihan ng intent ay mas nakakonsentre sa ilang mga rehiyon. Whoosh! Dumating si Francis sa isang tiyak na lugar sa tabi ng mga baging at talagang nakaramdam ng bitek, at isang dahon ang lumalabas mula sa bitek na ito. Ang kristal na dahon na ito ay pula, at kitang-kita ng isa ang madilim na berdeng madahong mga ugat na dumadaloy dito. Naramdaman ni Francis ang napakalinaw at puro elemento ng wood nang lumapit siya sa daong ito. Huminga ng malalim si Francis, at isang malinaw na sensasyon ang bumalot sa katawan ni Francis. Sa sandaling ito, nawala ang lahat ng pagod sa katawan ni Francis. Ang ilan sa mga maliliit na nakatagong pinsala na naiwan sa pamamagitan ng puwersahang pagsira sa kanyang cultivation ay ganap na nawala rin. Nakakaibang epekto. Tuwang-tuwa si Francis.
Mabilis niyang binunot ang dahon at kinuha habang walang pumapansin. Pagkatapos ay pumunta si Francis sa susunod na lugar. Ang crack ay mas maliit sa oras na ito, at habang walang dahon, ang pag-unawa sa layunin dito ay mas madali. Nakita ni Francis ang isang hindi tao sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm na nakaupo sa isang maliit na bitek sa mga baging, ngunit hindi madaling sumuko si Francis. Mula sa dahon na kakakuha lang niya, tila ang anumang bagay dito ay isang mahalagang kayamanan. Tiyak na mas maraming kayamanan at mapagkukunan dito. Nagsimulang kumilos si Francis at naghanap sa paligid ng mga baging na nakahanap ng dalawa pang dahon sa ilang mga bitek. Sacred King Earth Ghost. Napatingin si Francis sa Sacred King Earth Ghost sa isang sulok. Isang mahinang alon ng gintong liwanag ang tumakip sa kanyang kaliwang mata nang makita niya ang mga baging at kristal na dingding. Bilis! Maghiwa-hiwalay! Nagmamadaling sabi ng Sacred King Earth Ghost na may kaina-hinalang ekspresyon. Hawak niya ang isang talim ng hangin sa kanyang kamay habang naglalagari siya ng isang dilaw na prutas. Kung titingnang mabuti, makikita nila na ang dilaw na prutas na ito ay nahati na sa mga baging, at ito ay nakasabit lamang sa mga baging dahil sa isang huling piraso ng kristal. Sa sandaling ito, ang Sacred King Earth Ghost ay patuloy na naglalagari sa huling piraso ng kristal na ito. Kapag nabasag ang kristal, mahuhulog ang dilaw na prutas. Sa sandaling ito ay lumipad si Francis. Sacred King Earth Ghost, hayaan mo akong tulungan ka. Sinabi ni Francis na may malisyosong intensyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.